Tinulungan ko ang kapitan ng barangay na pamahalaan ang palaisdaan ng pagong. 3 gabi akong hindi natulog para bantayan iyon. Nailigtas ko ang mga dekalidad na pagong na iyon, na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Sa handaan ng pagdiriwang, ni hindi niya ako pinaupo sa hapag. Inutusan lang niya ang accountant na bigyan ako ng 500 piso bilang panggastos sa piyesta. Pagkatapos, bigla na lang niyang isiningit ang anak niyang kapapasa lang sa kolehiyo para palitan ako sa pwesto ko. Sabi niya, kanya ang palaisdaan. Siya ang bumili ng mga semilya ng pagong. At tagapakain lang daw ako. Wala raw kailangang diskarte sa ginagawa ko. Napangiti na lang ako. Pinunasan ko ang putik sa aking mga kamay. Tumalikod at pumunta sa opisina ng barangay para pirmahan ng kontrata sa lugar na iyon. Ang malas na Nuwak Bohong na laging naluluji ang nag-aalaga. Akala niya nababaliw na ako, pero hindi niya alam. Hawak ko ang kapangyarihan na magpapabago sa kapalaran ko, isang mahiwagang kayamanan. Bamuka ang bibig ng accountant. May kinuha siyang sober sa kanyang bulsa at iniabot kay Linye. Linye. Ito ang panggastos sa piyesta na bigay ni Kapitan. Kunin mo na ito. Tinanggap ni Linye ang sober. Napakagaan nito. Parang walang laman. Nang buksan niya, 5 pirasong lukot-lukot na tig 100 piso. Accountant Zhang. Nailigtas ang panindang nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang kita ng buong barangay para sa isang taon ay nandoon lahat. Sa sandaling iyon, lumabas si Zhao Gang kasama ang isang babaeng tagalungsod. Nabihis at napakaganda. Puno ng pangungutya ang kanyang mukha. Linye. Malaki na ang 500 piso. Tagapakain ka lang naman. Isang hamak na trabahador na nagbabantay sa gabi. Huwag mong isipin na napakalaki ng naitulong mo. Kung hindi ka binigyan ng tatay ko ng trabaho, hanggang ngayon ay nagbubungkal ka pa rin ng lupa para may makain. Tumingala si Linye. Ang kanyang tingin ay napakatahimik na nakakapangilabot. Ang usapan natin noong una. Kapag nailigtas ang mga panindang ito, bibigyan niyo ako ng 5% komisyon. 150,000 piso iyon. Lumabas ng pinto si Zhao Fugi habang may hawak na baso ng alak. Malakas ang kanyang boses. Sinasadyang ay parinig sa lahat ng mga bisita sa loob. Linye. Dapat matuto kang tumano ng utang na loob. Sino ba ang bumili ng mga semilya ng pagong? Kaninong pamilya ang may-ari ng palaisdaan? Kung wala ang palaisdaan ko, saan mo gagamitin ang lakas mo? Nandito na si Gangzi para pumalit sa pwesto. Matalinong estudyante siya mula sa Kolehiyo ng Agrikultura sa probinsya. Siyentipikong pag-aalaga ang gagawin niya. Iyong mga makalumang paraan mo, na walang kaalam-alam sa teknolohiya, dapat na talagang palitan. Nagtawanan ang mga bisita. May ilan pang ang sumang-ayon. Tama iyon. Linye. Binibigyan ka na nga ng makakain ni Kapitan. Dapat alam mo ang lugar mo. Isang hamak na trabahador ka lang. Tapos gusto mo pang makihati sa pera ng amo. Napakalaki naman ang ambisyon mo. Hindi kumibo si Linye. Tumayo siya. Pinagpag ang putik sa kanyang pantalon. At ang 500 pisong iyon, maingat niyang itinop at ibinulsa. Sige, Kapitan Zhao. Kaya simula ngayong araw, titigil na ako sa trabaho. Ang pambayad sa gamot ng tatay ko sa loob ng 3 taon. Ituring mo na lang na pinakain ko sa aso. Tumawa ng malakas si Zhao Gang. Kung ayaw mo nang magtrabaho, di huwag. Liz, bukas na bukas bibili ako ng automated feeding machine. Kahit wala ang bulok na itlog na gaya mo, kayang-kaya ko pa rin palagwin ang negosyo ko. Hindi nagatubili si Linye kahit isang segundo. Tumalikod siya at umalis agad. Pero hindi siya umuwi sa bahay. Sa halip ay dumiretso siya sa opisina ng barangay. Pagkalipas ng kalahating oras, tinitingnan ni Kapitan Chen ang kontrata ng pangungupahan sa kanyang kamay, habang nakakulot ang kanyang mga noo. Linye. Nasisiraan ka na ba ng bait? Gusto mong upahan ng abandonadong hukay na iyon sa kanluran? Mabaho ang tubig doon. Puro putik at mga basurang pang-industriya ang nasa ilalim niyan. Sino mang sumubok dyan ay maluluji lang. Linye, ang 5,000 pisong pambayad mo sa upa. Iyan na ang lahat ng natitirang ipon mo, di ba? Kapitan Chen, nakapirma na ako. Iyong hukay na iyon ang gusto ko. Habang lumulubog ang araw, nakatayo si Linye sa tabi ng hukay na naglalabas ng malansang amoy mula sa maitim na tubig. Napapaligiran ito ng matataas na damo. Pinagtatawanan siya ng buong baryo dahil kahit damo ay hindi mabuhay sa hukay na iyon. Zhao Fugi. Zhao Gang. Akala niyo ba ay wala akong kakayahan? Pues, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na milagro. Umiwas si Linye sa mga tao, at hinawakan ang kanyang dibdib, kung nasaan ang berdeng pendant na pamana ng kanyang mga ninuno. Sa ilalim ng dapit hapon, naglabas ito ng isang bahagyang liwanag. Mag-isang nakaupo si Linye sa tabi ng hukay, sa loob ng isang abandonadong dampa. Kumukulo ang kanyang tiyan sa gutom, para lang may salba ang palaisdaan. 3 gabi siyang hindi natulog, at wala pang kahit anong pagkain pumapasok sa bibig niya. Kani-kanina lang, ang lahat ng perang naipon niya, sa loob ng maraming taon ay ibinayad niya na sa upa. Ngayon, sa buong pagkatao niya, ang tanging natitira na lang ay ang 500 piso, na ibinigay ni Zhao Fugi na parang limos sa pulubi. Walang kakayahan, ha? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Linye.
at kusa niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa palad. Hanggang sa masugatan ito, isang patak ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang napahid sa kanyang dibdib. Sa suot niyang berdeng jade na pendant, buzz, bigla, naglabas ang pendant ng isang nakakasilaw na berdeng liwanag na siya lang ang nakakakita. Biglang lumabo ang paningin ni Linye, at ang paligid niya ay nagbago sa isang iglap, na wala ang mabahong hukay, at ang pumalit dito, ay isang mahiwagang espasyo na may laking 10 metro kwadrado. Sa gitna ng espasyo, mayroong isang maliit na anti-gum balon na gawa sa puting jade. Tuyot ang balon, pero sa pinakailalim nito, may isang patak ng matingkad na berdeng likido, na lumulutang at naglalabas ng matinding enerhiya ng buhay. Biglang pumasok sa isip ni Linye ang isang sinaunang alaala, espasyo ng bukal ng diwa. Isang patak ng likidong ito, ay kayang maglinis ng kahit anong lason, magpabago ng katawan, at kaya pang magpabago sa katangian ng mga hayop sa tubig. Mabilis ang tibok ng puso ni Linye. 3 taon siyang nagtrabaho sa palaisdaan ng Pagong. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang kalidad ng tubig para sa mga produktong dagat. Kung talagang mahiwaga ang likidong ito, huwag lang ang huwi-hukeng. Kahit sa Poso Negro pa, kaya niyang magpalaki ng gintong dragon. Sa isang iglap ng kanyang isip, lumabas na siya sa mahiwagang espasyo. Ang patak ng matingkad na luntiang likido ay lumitaw sa dulo ng kanyang daliri, parang isang perlas na walang bahid. Isang tunay na esmeralda, tagumpay o kabiguan. Nakasalalay ang lahat sa pagkakataong ito. Hindi nagatubili si Linye. Pinatalsik niya ang patak ng likido sa madilim at parang tintang tubig ng huwi-hukeng. Tulo, isang napakahinang tunog ng pagpatak sa tubig ang narinig. Sa susunod na sandali, isang himala ang nangyari. Ang dating matamlay at patay na tubig, na parang malapot na tinta, ay biglang nag-umpisang kumulo ng matindi. Ang mga dumi ng industriya sa ilalim ng tubig, at ang mga nabubulok na damong dagat na naipon ng maraming taon, ay tila nakatagpo ng pinakamalakas na panlinis sa buong mundo, at nagsimulang mabilis na matuno, kasabay ng bahagyang pag-angat ng puting hamog. Ang nakakasulasok na amoy ng bulok ay naglaho sa bilis na nakikita ng mga mata. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang 10 ektaryang huwi-hukeng ay naging napakalinaw na abot tanaw ang ilalim. Kahit sa ilalim ng liwanag ng buwan, makikita na ang pino at dilaw na buhangin sa ilalim. Sumalok siya ng isang dakot ng tubig. Hindi lang ito walang anumang baho, kundi mayroon pa itong nakaka-press kong tamis. Nagtagumpay ako. Zhao Fugi, Zhao Gang. Kahit sa panaginip hindi nyo ito may isip. Ang tingin niyong basurang hukay at lason, ngayon ay naging pinakamagandang lugar na para sa swerte. Muling kumulo, at tumunog ang kanyang gutom na tiyan. Hinaplos ni Linye ang kanyang bulsa. Nandoon ang 500 piso. Ito ang puhunan niya para bukas sa bayan. Pambili ng mga semilya ng isda. Hindi niya ito pwedeng bawasan kahit 5. Sa bakana ng baryo, sa munting tindahan ng pamilya Su. Ito na lang ang tanging lugar sa buong baryo, na may nakasindi pang ilaw. Pumasok si Linye sa loob. Sa likod ng counter, isang dalagang simple ang suot, at naka-ponytail. Ang abala sa pagtutuos ng benta. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, siya si Su Qingqing. Mag-isa niyang inaalagaan. Ang kanyang amang nakaretay sa banig. Napakahirap ng buhay niya, pero bakas sa kanyang pagkatao. Ang pagiging matatag at hindi sumusuko. Nag-angat ng tingin si Su Qingqing. At nang makita ang hitsura ni Linye na parang pagod na pagod, nabigla siya sandali. Kuya Lin, bakit naging ganyan ang itsura mo? Lahat ng mga bigatin sa baryo ay nandoon sa pamilya Zhao para sa isang piging. Siya lang ang hindi nakisali sa saya, dahil sa hirap ng buhay at pagiging dehado, kaya hindi siya pumunta doon. Napangiti na lang ng mapait si Linye. Ching ching. Pwede bang mangutang muna ng 2 instant noodles? Kapag nakabawi na ako sa hirap, babayaran kita pati ang interes. Namumula ang mga mata ni Su Qingqing. Mabilis kumalat ang mga chismis sa nayon. Nabalitaan na niya ang tungkol kay Linye, na pinalayas siya ni Zhao Fugi, at kinuha pa ang abandonadong hukay. Hindi siya kumuha ng instant noodles. Sa halip ay tumalikod siya at pumunta sa kusina. Maya-maya lang, naglabas siya ng isang malaking mangkok ng mainit na noodles. May nakapatong pang 2, gininto ang pritong itlog. Naglabas din siya ng isang bote ng gamot, at iniabot ito sa kamay ni Linye. Kuya Lin, alam kong nahihirapan ka. Libre na ang noodles na ito. Kumain ka na. May mga sugat ka sa kamay. Pagkatapos kumain, gamutin mo iyan. Walang puso ang mag-amang Zhao. Pero huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Laso ng tubig sa hukay na iyon. Kahit na mo ay hindi tumutubo doon. Bakit hindi mo man lang maawan ang sarili mo? Hawak ni Linye ang mangkok ng noodles. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa usok nito. Madaling sumama sa saya, pero mahirap makahanap ng tulong sa gitna ng dusa. Noong panahong tinatapakan siya ng buong nayon, tanging ang babaeng ito nakapareho niyang sawimpalad, ang nagbigay sa kanya ng mainit na pagkain. Ching ching. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi ako baliw. Ang hukay na iyon, sa iba ay malas at walang buhay. Pero para sa akin, ito ay kaba ng yaman. Sa loob ng kalahating buwan. Hindi lang ang utang ko ang babayaran ko sa iyo.
Papatikiman ko rin kayo ng tatay mo, ng maginhawang buhay. Inakala ni Su Qingqing na, nagsasalita lang siya nang wala sa sarili dahil sa stress. Wala siyang nagawa kundi umiling. Pero hindi na rin niya ito pinatulan. Sige na, kumain ka na. Mayroon pa sa kaldero kung hindi sapat. Pupunta ka ba sa bayan bukas? Tamang-tama, kukuha ako ng paninda bukas. Sumabay ka na sa tricycle ko. Inubos ni Linye ang huling higop ng sabaw, at mariing tumango. Sige, bukas ng maaga. Pupunta ako sa bayan para mamili. Handa na ang lahat. Pagkakataon na lang ang hinihintay. Malinis na ang tubig sa abandonadong hukay. Bukas, gagamitin niya ang ibinigay ni Zhou Fugi na kaiyahiyang 500 piso bilang puhunan para sa kanyang pagbangon. Nakaupo si Linye sa lumang tricycle ni Su Qingqing at nakarating sa pinakasulok ng palengke. Ang mga tinitinda rito ay mga reject na. Iyong mga halos mamatay-matay na sa pangit ng itsura. Ang may-ari ng tindahan ng isda na malaki ang tiyan, ay naghahagis ng mga patay na isda gamit ang lambat. Nang makitang lumalapit si Linye, inis siyang nagkumpas ng kamay. Alis, alis, alis. Huwag kang hamarang sa daan. Hindi mo ba nakikitang nakatihaya na ang mga ito? Ang mga bulok na isda at hipon na ito. Itatapon na lang sa basura. Pero ang mga mata ni Linye ay kung inang sa tuwa. Itinuro niya ang mga malalaking palanggana. Boss. Itong mga naghihingalong grass carp at hito, at pati na rin ang mga mabibigat na alimango. Bibilhin ko na lahat, 500 yuan. Papayag ka ba? Natigilan ang may-ari. Tiningnan si Linye na parang baliw. May sira ka ba sa ulo? 500 yuan para sa mga isdang naghihingalo. Mapapanis lang yan pag uwi mo. Sige, sige, sige. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong katangahan. Bihira makakita ng ganitong uto-uto. Kunin mo na lahat sa 500. Isasama ko na pati tong mga sirang balde. Nakatayo sa tabi si Su Qingqing. Dahan-daang hinayla ang leleyan ng damit ni Linye. Kuya Lin. Puti na ang mga mata ng mga isdang to. Hindi na yan mabubuhay ng kalahating araw sa tubig. Ang 500 yuan mo. Iyon na lang ang natitira mong pera. Lumingon si Linye at ngumiti sa kanya. Qingqing. Hindi man sila mabuhay sa iba. Kaya ko. Abangan mo na lang ang mangyayari. Tanghaling tapat, sa hukay sa kanluran ng nayon. Tirik na tirik ang araw. Ibuhos ni Linye ang mga lamang dagat, lahat sa loob ng hukay. Pinapanood ang mga isdang nakataobang tiyan. Naghihingalong mga isda at hipon. Mahinang nagpupumiglas sa tubig. Napangisi si Linye. Hinawakan agad ang Jane sa kanyang dibdib. Spirit Stream. Bahala na kayo. Ang pangalawang patak ng berdeng likido, tahimik na pamatak sa tubig. Muling nasaksihan ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang mga grass carp na naghihingalo, pagkadampi sa tubig na may halong likido, tubig sa hukay, biglang nanginag ang buong katawan. Ang mga kaliskis, nawala agad ang mga puting bahagi. Ang mga matang mapatla kanina, nagpakita ng matinding sigla. Rak, 1-2 kilong grass carp, biglang pumagaspas ang buntot, tumalon ng kalahating metro mula sa tubig. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga kaliskis nito ay bahagyang kumikinang. May kulay gintong ningning. Kasunod nito, ang buong hukay, tila kumukulo na sa dami ng gumagalaw. Ang mga hito ay parang maliliit na itim na dragon. Sa malinaw na tubig, mabilis na lumalangoy. Ang mga alimango, iwinawagayway ang malalaking sipit. Gana na nilalamon ng enerhiya sa tubig. Ang spirit liquid ay hindi lang nakakagamot, nakakapagpabilis din ito ng paglaki. 3 araw. 3 araw lang. Magiging gintong mina ko na ang lugar na to. Pagkalipas ng 3 araw, isang bagong-bagong pickup truck, mayabang na huminto sa gilid ng hukay. Nagpalipad ng alikabok, si Zhao Gang na nakasuot ng mamahaling damit, nakasalamin, sinusundan ng ilang mga tambay sa nayon. Hindi ba ito ang taunang si Linye sa nayon natin? Narinig ko, naubos mo na raw ang lahat ng ipon mo. Bumili ng tambak na isda sa bayan, tapos itinapon sa butas na to. Hahaha, ano ngayon? Ipinaupa sa'yo ng barangay ang hukay na to. Balak mo bang gawing negosyo? Tumawa ng malakas ang mga kasama niya. Zhao Gang, siguro nakuha mo ang pwesto niya. Kaya nabaliw na siya sa inis. Linye. Kung umabot sa nayon ang baho ng hukay na to, mananagot ka sa barangay. Zhao Gang. Yung mga makina sa fish pond mo, tapos na ba? Imbes na bantayan mo sa bahay, bakit ka nandito at nagkakalat? Napaikan si Zhao Gang, biglang hinubad ang salamin. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, dahil mali ang pagpapakain ng makina, maraming pawikan ang namatay. Makinig ka, nandito ako para sabihin sa'yo. Ang hukay mo ay nakakasira, sa hitsura ng nayon, pumayag na ang barangay. Bukas magdadala ako ng bulldozer, at tatambakan ko ang hukay na to. Napangiti si Linye. Hindi siya nakipagtalo kay Zhao Gang. Sa halip, tumalikod siya. At ang hawak niya, malaking lambat, ay mabilis na isilawsaw sa malinaw na tubig ng hukay. Tambakan.
Sa tingin mo ba kaya mo? Splash! Kasabay ng isang malakas na tilamsik ng tubig. Bumakat ang mga kalamnan ni Linye, at hinayla ang lambat mula sa tubig. Sa loob ng lambat, puro mga matatabang isda na may makikintab na kaliskis, na kumikinang sa ginto. Napakagandang uri ng carp. Ang mas nakakagulat ay ang laki nila. 3 araw lang ang nakalipas. Mga 2 kilo lang sila. Pero ngayon, lumaki na sila ng 7 hanggang 8 kilo. Lahat sila ay buhay na buhay. Napakalakas. Halos mapunit ang lambat. May mga alimango rin na kasing laki ng palad ng tao. Na ang taba ay halos pumutok na sa talukap. Napakagandang uri ng alimango. Nasa gilid sila ng lambat. Ang ngisi sa mukha ni Zhao Gang ay biglang nawala. Ang mga kasama niya ay gulat na halos mahulog na ang mga panga nila. Kuskus ng mata. Ay ito. Carp ba to? Paano nagkaroon ng gintong carp? Bakit hindi na mabaho ang tubig sa hukay? Sa sandaling iyon, isang itim na Mercedes ang huminto sa likod ng pickup truck. Isang lalaking nakasuot na may malaking tiyan na nasa katamtamang edad. Ang mabilis na bumaba. Siya ang may-ari ng pinakamarangyang restaurant sa bayan, ang Haitian restaurant, si Wang Pangzi. Hindi pinansin ni Wang Pangzi si Zhao Gang. Ang mga mata niya ay nakapako sa mga isda sa lambat ni Linye at nanginginig ang boses niya sa excitement. Talagang napakaganda nito. Isang purong natural at ligaw na golden back grass carp. 20 taon na ako sa industriya ng lamang dagat, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang kalidad. Kaibigan, ang mga isda mo sa hukay na ito, bibilhin ko ng lahat. Ang grass carp ay bibilhin ko ng 100 piso bawat kilo. At ang mga alimango naman ay 200 bawat isa. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon din. Nang marinig ang presyong iyon, pakiramdam ni Zhao Gang sa kanyang utak ay tila may sumabog na malakas na kulog. Ang buong katawan niya ay nayanig ng husto. 100 piso bawat kilo para sa grass carp. Lintik, mas mahal pa ito kaysa sa mga pagong ng pamilya niya. Inihagis ni Linye ang mabigat na lambat sa pampang at tumingin ng may mapang uyam ng ngiti. Kay Zhao Gang na ang mukha ay kasing putla na ng papel. Hoy, Technician Zhao. Hindi ba't sinabi mo kanina na magdadala ka ng bulldozer bukas para tabunan ng gintong hukay ko? Bilisan mo, dalhin mo na rito ang timangan. Bilis, huwag mo kaming sayangan ng oras. Dahan-dahan lang. Siguraduhin mong hindi masisira ang mga kaliskis ng golden back grass carp na ito. Ito ay isang pambihirang kayamanan na magiging pambato ng restaurant. Nagmamadaling kumilos ang driver. Inilabas ang malaking timangan mula sa trunk. Isa-isang inilagay ang malulusog at kakaibang grass carp. At ang karayong ng timangan ay mabilis na tumaas. Habang nakatingin sa mga numero, napalunok ng malalim ang driver. Boss, ang grass carp ay may kabuuang 250 kilo. At may 50 pirasong malalaking alimango. Lahat sila ay talagang matataba at dekalidad. Napapalakpak sa tuwa si Wang Pangzi. At agad na binuksan ang zipper ng kanyang bag. 250 kilo ng grass carp. Sa halagang 100 bawat kilo. Iyon ay 25,000. 50 alimango. Sa halagang 200 bawat isa. Iyon ay 10,000. Ang kabuuan ay 35,000 piso. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Wang Pangzi ang mahigit 30,000 pisong cash mula sa bag. Ang mga bagong-bagong pulang papel ay nakakasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Iniabot niya ang pera sa mga kamay ni Linye at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. Ito ang down payment at bayad sa isda. Mula ngayon, lahat ng produkto sa hukay na ito ay ekspresibong kukunin ng Haitian restaurant. Siguradong matutuwa ka sa presyong ibibigay ko. Sino mang magtangkang umagaw nito sa iyo, ay parang pinutulan na rin ng hanap buhay si Wang Pangzi. Sa isang tabi, ang mga mata ni Zhao Gang ay tila lalabas na sa sobrang gulat. 35,000 piso. Siya na tinatawag na matalinong graduate, ang itinalagang technician ng nayon, ay kumikita lamang ng 5,000 piso kada buwan. Si Linye ay gumamit lang ng 500 piso para bumili ng mga mumurahing isda. Iniwan sa mabahong hukay na ito sa loob ng 3 araw, at ngayon ay naging mahigit 30,000 na agad. Pinatunog ni Linye ang makapal na bundle ng pera sa kanyang kamay. Technician Zhao, hindi ba't sinabi mo kanina na tatawag ka ng bulldozer dito? Heto ang 10,000 piso. Ituring mo itong donasyon ko para sa panggasolina ng bulldozer mo. Sige na, tawagin mo na ang sasakyan. Ang mukha ni Zhao Gang ay nagpalit-palit ang kulay mula asul hanggang puti. Nanginginig ang buong katawan niya na parang isang kaiyahiyang payaso. Ang mga kasama niyang tambay ay nagkatinginan din, ni hindi man lang makapagsalita o makahinga ng maayos. Totoong pera yan, mahigit 30,000. Sa loob ng isang taon, hindi sila makakakita ng ganyang kalaking pera. Linye, huwag kang masyadong magmalaki. Tsamba lang ang swerte mo. Baka naman sa ilalim ng hukay na yan, ay may mga ligaw na semilya ng isda. Magkano lang ba ang kikitain mo sa pagbebenta ng isda? Sa fish pond ko, ay may 3 milyong halaga ng dekalidad na pawikan. Pagdating ng anihan ko, ang pera mo, ay hindi man lang sapat pambili ng sapatos ko. Nanggigigil na sinabi ni Zhao Gang. Bago nagbitiw ng banta, nagmamadaling sumakay sa pickup truck, at mabilis na humarurot palayo. Pinanood lang ni Linye ang alikabok na iniwan ng pickup. May bahid ng pangungot siya sa kanyang mga mata. 3 milyong halaga ng pawikan. Zhao Gang, sa kakayahan mo,
Malapit mo nang malaman kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Pagkalipas ng kalahating oras, sa opisina ng barangay, inilapag ni Linye ang makapal na tumpok ng pera sa ibabaw ng mesa ni Kapitan Lao Chen. Ito ang 4,500. Pambayad sa upa ng hukay sa loob ng 1 taon. Kumpleto na yan. Ngayon, legal na ang kontrata. Ang hukay na yan ay akin na. Tiningnan ni Lao Chen ang pera sa mesa, tapos ay tumingin kay Linye. Halos malaglag ang panga niya. Linye, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Hindi ka naman gumawa ng masama, di ba? Malinis ang perang yan, sabi ni Linye. Simula ngayon, ang lupain sa kanluran, bukod sa akin. Walang sino mang pwedeng humawak. Pagkasabi nito, tumalikod si Linye at naglakad palayo. Naiwang tulala si Lao Chen sa bakana ng nayon, sa tindahan ng pamilya Su. Tindi ng sikat ng araw sa tanghali. Walang tao sa tindahan. Pinupunasan ni Su Chingching gamit ang lumang tuwalya. Ang mukha ng kanyang ama na nakahiga. Puno ng pawis ang kanyang noo. Narinig niya ang mga yabag. Paglingon niya, nakita niya si Linye na pumasok. Diretso niyang inilapag ang 2,000 piso sa ibabaw ng glass counter. Kuya Lin. Ano ito? Kumuha si Linye ng isang bote ng malamig na soda. Binuksan ito at uminom. Malambot ang kanyang mga mata. Ching-ching. Sabi ko sa'yo, sa loob ng kalahating buwan, babayaran kita pati ang tubo. Ito ang 2,000. Pambayad sa noodles kagabi at sa utang ko. Pati na rin ang mga inutang ko. Pambili ng vitamins para kay Tito. Umiling ng umiling si Su Ching-ching. Namula ang mukha niya sa pagmamadali. Hindi pwede. Hindi naman ganyan kalaki ang utang. Kahit ilang daan lang, sapat na. At kailangan mo pa ng puhunan para sa hukay na yan. Saan ka kukuha ng pera? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Linye, at isinilid ang pera sa kamay niya. Ang unang ani ng isda sa hukay. Naibenta na. Kumita ako ng 30,000. Kailangan mong tanggapin ang perang ito. Kung wala ang niluto mong pansit kagabi, hindi ko siguro kinaya. Linye ako. Isa pa. Huwag mo na gamitin yung sirang tricycle mo. Isara mo ang tindahan mamayang hapon, at sumama ka sa akin sa bayan. Bibili ako ng bagong tricycle pang sakahan, para magamit natin sa pagkuha at pag-deliver ng paninda. Sa pagkakita sa determinadong mga mata ni Linye, napahawak si Su Chingching sa 2,000 piso, at biglang nanubig ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Sa kabilang banda, sa palaisdaan ng mga Jiao, sinipa ni Jiao Gang ang plastik na balde sa pampang. Parang hayop na nakakulong. Pabalik-balik siya sa pampang. 30,000. Isang hamak na magsasaka lang. Paanong kumita ng 30,000 sa isang huli? Namumula ang mga mata niya. Ang inggit ay parang laso na ahas. Nangumangatngat sa kalooban niya. Sa sandaling iyon, isang lalaking naka-van, isang tindero ng feeds ang lumapit. Jiao, ay-ho. Nag-aalala ka pa rin ba na mabagal lumaki ang mga pawikan mo? Tignan mo itong bagong feeds ko. May halong espesyal na pampabilis ng paglaki. Kapag pinakain mo ito, siguradong ang mga pawikan mo ay lalaki agad. Ang dapat ay 3 buwan bago anihin. 1 buwan lang, pwede na ibenta. Natigilan si Jiao Gang. Pampabilis ng panglaki. Hindi ba delikado yan? Paano kung magkasakit sila? Naisip niya si Linye na may hawak na 30,000. At ang kayabangan nito na parang sinampal siya sa mukha. Ang isip ni Jiao Gang ay tuluyang nabulag ng inggit. Kaya ni Linye na buhayin ng patay na isda. Ako pa kaya na edukado. Hindi makapagpalaki ng ilang pawikan. Bigyan mo ako ng 50 sako. Ibuhos mo lahat yan sa feeder. Dagdagan mo ang pakain. Gusto ko, sa loob ng 1 buwan, anihan na. Gawin mo ng mabilisan. Yung linya na yun, ang hamak na magsasaka. Kasabay ng nakakabinging ugong ng makina. Ang tambak na feeds na may halong masamang kemikal, na kulay pulang feeds, ay parang malakas na ulan, na bumuhos sa palaisdaan, sa ilalim ng tubig. Ang ilang malulusog, at masiglang pawikan, matapos kainin ng mga feeds na iyon, ay unti-unting nagkaroon sa leeg, ng isang kakaiba, at makulang mga betik, isang pangyayari na sapat, para ikaluji ng pamilya Jiao. Isang mapanirang bagyo, ay nagsimula na, mabilis na binilang ni Linye, ang 8,000 piso at ibinigay sa may-ari. Lumingon siya sa nakatayo sa tabi, kay Su Chingching na nagniningning ang mga mata. Chingching, sakay na. Simula ngayon, pupunta sa bayan para mamili. Hindi ko na kailangang sakyan. Ang sirang tricycle mo. Hinaplos ni Su Chingching ang may kantab na pintura ng sasakyan. Medyo nahihiya siya, pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga mata. Kuya Lin, ang ganda ng sasakyang ito, pero kakapera mo lang. Tapos waldas ka na agad. Kailangan mo pa maglagay ng semilya ng isda sa hukay. Sumakay si Linye sa driver's seat. Sanay na pinaandar ang makina. Humugang ng malakas ang makina. Huwag kang mag-alala. Ang natitirang pera ay sapat na para makabili ng bundok ng ginto. Tara, punta tayo sa palengke ng semilya. Ang pinakamalaki sa buong bayan. Na hatchery ng mga isda. Hindi tumingin si Linye sa mga may bentang damo isda at karpa. Sa halip, dumiretso siya sa sulok. Kung nasaan ang mga hito, boss. Titingin ako ng semilya ng hito. Ang mga to ang hari ng katubigan. Kumakain ng karne yan. Mabilis lumaki. Siksik ang laman. Pero malakas kumain. Kaya hindi ito pinoproduce ng maramihan. Tumango si Linye. Iwinasiwas ang tingin sa loob ng pond. Hito ang kukunin ko. Bigyan mo ako ng 50 piraso. Yung pinakamagandang uri ng semilya.
Yung pinaka-aktibo. Hindi lang yan. Lumingon si Linye at pumunta sa area ng mga ornamental fish. Dito, tig-pesos lang ang isa. Mga ordinaryong murang koi. Magulo ang kulay. Walang kwentang tingnan. Boss, yung pinakamurang koi na yan. Hakot ka ng 20. Yung pula-puti at yung purong ginto. 要红白相间和纯金色的。 Nagtaka si Su Chingching. Hinayla ang manggas ng damit niya. Kuya Lin, ang hito ay mabangis. 生性凶猛， Kung pagsasamahin mo ang hito at koi sa isang hukay, hindi ba uubusin lang nila yan? Nagbayad si Linye ng 5,000 para sa balanse ng semilya. Kinindatan niya si Su Chingching. Chingching, ang kailangan ko ay balanse sa ekolohiya. Ang hito ay mga aso. Maaari nitong alisin ang mga mahihinang isda sa hukay. Tungkol naman sa mga koi, hindi sila pangkain ng hito. Sila ang magiging pampaswerte ko. 镇海神针。 Dahil sa tulong ng mahiwagang bukal, alam na alam ni Linye, ang mahiwagang tubig ay hindi lang nagpapabago sa mga isda, kundi nagbibigay din sa kanila ng kakaibang talino at pagiging teritorial. Ang mga koi na yan ay magkakaroon ng kakaibang pagbabago, kahit siya ay medyo excited na. Pagdating ng dapit hapon, sa hukay na inabandona, ginintuan ng papalubog na araw ang tubig, ang mga balde ng semilya ng hito, at ang 20 murang koi ay ibinuhos ni Linye sa hukay. Mahiwagang bukal, ilabas mo ang ikatlong patak ng mahiwagang likido, ilalim ng kontrol ng isip ni Linye. Eksaktong pamatak ito sa gitna ng tubig. Buzz, ang hindi nakikitang enerhiya ng espiritu, ay mabilis na kumalat sa ilalim ng tubig. Ang mga semilya ng itim na isda na kapapasok lang sa tubig, na dati ay tila matamlay, sa sandaling madikit sa mahiwagang likido, ay tila naturukan ng pampasigla. Sa kanilang mga itim na likod, ay unti-unting lumitaw. Ang mga guhit na kulay madilim na ginto, mula sa laki na kasing liit lang, ng kuko sa daliri, ay biglang lumaki sa bilis na kitang-kita ng mata, naging malusog at mataba, puno ng lakas at liksi. Para silang mga asasin sa ilalim ng tubig. Agad na sumisid sa kailaliman, at nagsimulang linisin ang ilalim ng Weihukeng, mula sa mga itlog ng peste at nabubulok na laman. Ang mas nakakamangha ay ang 20 koi. Hindi sila lumubog sa ilalim, kundi sabik na lumangoy ng mabilis, sa gitna kung saan pamatak ang mahiwagang likido. Ang kanilang mga kaliskis na dati ay madungis, ay tila pinapakinis ng hindi nakikitang apoy. Ang isa sa kanila, isang maliit na koi na may pulang batik sa noo. Ang maruming kulay sa katawan ay biglang nalagas, at napalitan ng isang napakagandang, puting kulay na parang mamahaling jade, at may matingkad na kulay, na pulang-pula sa tuktok ng ulo, sa ibabaw ng tubig. Hindi alam kung kailan sumulpot mula sa gilid. Ang mga lunti ang dahon ng lotes, ang buong Weihukeng. Sa sandaling ito ay wala ng bahid ng baho, sa halip ay naglalabas ito, ng isang nakaka-refresh na bango. Si Su Chingching ay nakatayo sa pampang, habang nakatingin sa malapanaginip na anyo ng tubig. Tuluyan na siyang napatulala. Kuya Lin, ang tubig na ito, 这与 para talagang 仙 paraiso. 境一样。 Lumapit si Linye sa kanya, at malalim na tumingin, sa teritoryong ito na pag-aari niya. Ching-ching, sabi ko sa iyo, bibigyan kita ng magandang buhay. Simula pa lang ito. Kinabukasan ng umaga, sa palaisdaan ng pamilya Zhao, ang kapaligiran ay kasing tahimik ng sementeryo. Bumabalot sa hangin, ang isang masangsang na amoy ng bulok na isda. Si Zhao Gang ay nakasuot ng bota. Ang mukha ay mapatla na parang papel. Nanginginig ang buong katawan niya. Nakatitig siya sa tubig, habang nagtatama ang kanyang mga ngipin sa takot. Paano nangyari ang ganito? Makikita na ang dating kumikinang, na ibabaw ng palaisdaan. Ngayon ay punong-puno, ng mga lumulutang na baba, malaki man o maliit. Ang kanilang mga leeg ay namamagang, ng sobra-sobra. Nagpapakita ng nakakatakot na kulay madilim na pula. Ang mga paa ay naninigas. Nakalitaw ang mga puting tiyan. Malinaw na patay na ang mga ito. Sakit na pulang leeg. At ito ay isang malalang pagkalat. Ito ang pinaka-nakamamatay na sakit sa pag-aalaga ng mga baba. Kapag kumalat na ito, napakabilis makahawa. Ang tsansa ng pagkamatay ay aabot ng 70%. Nanginginig na kinuha ni Zhao Gang ang kanyang cellphone. At mabilis na tinawagan ang ahente ng mga pakain sa isda. Paumanhin. Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nakapatay. Manloloko, may problema sa batch ng hormone feed na iyon. Sa sobrang desperasyon, kinuha ni Zhao Gang ang kanyang cellphone, at buong lakas na ibinalibag sa lupa, nang hina ang kanyang mga tuhod, at diretsong napaluhod sa putikan. Eksakto sa sandaling iyon, isang Audi A6, ang biglang huminto sa tabi ng palaisdaan. Ang kapitan ng baryo na si Zhao Fugi, ay bumaba ng sasakyan na namumula ang mga mata sa galit. Nang makita ang buong palaisdaan na puno ng mga lumulutang na patay na baba, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Muntik na siyang himatayin sa sobrang high blood. Suwail na anak. Sumugod si Zhao Fugi, at isang malakas na sampal, ang nagpabagsak kay Zhao Gang sa lupa. Pumutok ang labi nito at damanak ang dugo. 3 araw lang akong nawala para sa meeting sa probinsya. Ang 3 milyong halaga ng mga dekalidad na baba ko. Bakit lahat sila ay tepak na? Hindi ba't matalino ka at nakapagtapos? Hindi ba't eksperto ka sa siyentipikong pag-aalaga? Hinawakan ni Zhao Gang ang kanyang pisngi. Tay, gusto ko lang namang pabilisin ang paglaki ng mga baba. Kaya bumili ako ng mga espesyal na gamot. Sino bang mag-aakala? Sino bang mag-aakalang mamamatay silang lahat? Hayop ka. Alam mo ba?
na sa susunod na buwan ay darating na ang International Chamber of Commerce para kunin ang mga order. Nakapirma ako sa isang seryosong kasunduan. Kapag hindi ko naibigay ang mga dekalidad na baba na ito, 10 beses ang babayarang multa. 30 milyong piso. Mabubulok ang buong pamilya natin sa kulungan. Nang marinig ang tungkol sa 30 milyon at pagkakulong, tuluyang nanghina at nawalan ng pag-asa si Zhao Gang. Tay, iligtas niyo po ako. Ayaw kong makulong. Anong gagawin natin ngayon? Bilisan niyo, tumawag kayo ng mga eksperto sa bayan. Nakaupo sa lupa si Zhao Fubi, habang nakatingin sa palaisdaang puno ng mga bangkay. Tila tumanda siya ng 10 taon sa isang saglit. Eksperto. Ang ganitong lala ng sakit na redneck. Kahit ang mga Diyos pa ang bumaba, hindi na ito may iligtas. Bigla, si Zhao Fugi ay parang taong nalulunod, na nakakita ng huling pag-asa. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang hampas lupang si Lin Ye, may alam siyang mga lihim na paraan ng panggagamot. Nang marinig ni Zhao Gang ang pangalang iyon, lalong sumama ang timpla ng kanyang mukha. Noong nakaraang 2 araw lang, kumita siya ng 30,000. Napakayabang na niya. Pinagmalakihan pa niya ako ng pera. Paano siyang papayag na bumalik para tulungan ako? Noong huling nagkasakit ang palaisdaang ito, siya ang nagpuyat. 3 gabi siyang hindi natulog para mapagaling ito. Hanapin siya at pabalaykan agad dito. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Fubi. Sa kanyang mga mata ay kumislap ang isang mapanganib na tingin na parang ahas. Wala siyang magagawa kundi ang bumalik. Ang titulo ng lupa niya sa Weihukeng ay hawak ko pa rin sa opisina ng barangay. Sumama ka sa akin. Hanggat ako pa ang hari sa baryong ito, kailangang sumunod niya na parang aso. At bumalik dito para magtrabaho para sa akin. Ang mag-amang Zhao, dala ang kanilang masamang balak, at desperadong pagkabaliw, ay mabilis na nagtungo sa kanlurang bahagi ng baryo. Isang matinding engkwentro at pahiyaan. Ang malapit ng magsimula, si Lin Ye ay nakatayo sa pampang. May hawak na espesyal na timpla ng pakain, at dahan-dahang isinasaboy ito sa tubig. Sa tabi niya, tinutulungan siya ni Su Qingqing na ayusin ang mga bagong bailang lambat, bakas sa mukhaang, matagal nang nawalang ngiti, bigla na lang, isang nakakabinging tunog ng preno, ang bumasag sa katahimikan, isang itim na Audi A6, ang walang pakundangang huminto sa tabi ng hukay. Pagabog na lumapit si Zhao Fubi kay Lin Ye. Lin Ye, itigil mo na ang pagpapakain sa mga sirang isdang yan. Mag-impake ka na agad, at sumama ka sa akin pabalik sa palaisdaan. Kapitan Zhao, mukhang maaga kang nakainom ah. Nag-resign na ako. Pinigilan ni Zhao Fubi ang kanyang galit. Tama na yan. Huwag ka nang mag-inarte. Alam ko na noong party, medyo napahiya kita. Ganito na lang, itataas ko ang sweldo mo. 5,000 kada buwan. Bumalik ka agad sa palaisdaan, at gamutin mo ang mga may sakit na pawikan. Ang mga nangyari noon, kalimutan na natin. Sa narinig, namula sa galit ang mukha ni Su Qingqing, at hindi na nakapagpigil na lumabas. Kapitan Zhao, sobra na kayo. Kapag kailangan niyo si Kuya Lin, ipapatawag niyo siya. Pero kapag hindi na, bibigyan niyo lang ng 500 na parang pulubi. Ngayon, maayos na ang takbo ng palaisdaan ni Kuya Lin. Bakit pa siya babalik para magtrabaho sa inyo? Bakit pa siya babalik para magtrabaho sa inyo? Nag-uusap ang mga matatanda. Wala kang karapatang sumabat, batang hilaw. Tinitigan ng masama ni Zhao Fubi si Su Qingqing. Lumingon siya kay Lin Ye. May halong banta ang tono ng pananalita. Lin Ye, prangkahan na tayo. May problema sa palaisdaan. Kailangan ko ang galing mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ibinibigay ko. Ang titulo ng lupang ito, nasa opisina pa namin. Sa isang salita ko lang, kukunin namin ang lupang ito. Mawawala ang 30,000 puhunan mo. Sayang lang. Huminto na rin si Lin Ye. Sa ginagawa niya, humarap siya. Tiningnan niya si Zhao Fubi. Ang mukha nito na nagtatapang-tapangan lang. At ngumisi ng may halong pangungutya. Kapitan Zhao, ang bagal mo naman sa balita. Kahapon ng hapon, naibayad ko na ang 4,000 renta kay Secretary Chen. May pirma at selyo na ang kontrata at naipasa na sa bayan para ma-record. Ngayon, sa lupang ito, hindi na ikaw ang masusunod. Natigilan si Zhao Fubi. Hindi niya inakalang ganun kabilis kumilos si Lin Ye. Hindi pinansin ni Lin Ye ang pagkagulat ni Zhao Fubi. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at nag-play ng audio file. Tungkol naman sa sinasabi mong dagdag sweldo at pagpapagamot sa palaisdaan. Kapitan Zhao, mas mabuting pakinggan mo muna ito, Lin Ye. Ang tao, dapat marunong tumano ng utang na loob. Sino ba ang bumili ng mga semilya ng pawikan? Kung wala ang pangko, saan mo ba ginagamit ang lakas mo? Ngayong bumalik na si Zhao Gang para magpatakbo. Siya ang eksperto galing sa agricultural school sa syudad. Scientific farming daw ang ginagawa niya. Yung mga luma mong paraan, walang kwenta. Dapat matagal na yang pinagpalit. Isa ka lang namang, tagapakain at tagabantay sa gabi. Huwag mong isiping bayani ka.
Kahit wala ang bulok na itlog na tulad mo, makakagawa pa rin ako ng malaking tagumpay. Ang recording ay umalingaw-ngaw sa paligid ng Wei Hukeng. Ang mukha ni Zhao Fuyi, namula na parang atay ng baboy, para siyang sinampal ng 10 beses, sa harap ng maraming tao. Ang sakit, gusto na lang niyang maglaho sa lupa. Itinago ni Lin Ye ang cellphone. Narinig niyo ba ng malinaw? Ako lang naman ang tagapakain. Walang alam na teknolohiya. Pero ang pamilya niyo, may eksperto galing sa agricultural school, di ba? May scientific farming pa. Bakit? Ang scientific farming ng eksperto nyo, pinatay ang 3 milyong halaga ng pawikan. Nabaligtad lahat at namatay. Kahit pa ang hari ng langit ang bumaba ngayon. Hindi ko ililigtas ang fund na yan. Tuluyan ang gumuho ang mundo ni Zhao Gang. Naalala niya ang International Trade Fair. Sa susunod na buwan, ang 30 milyon, multa sa breach of contract. Napaluhod siya ng malakas sa putikan. Lin Ye. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Bulag ako. Hindi pwedeng mawala ang mga pawikan. Darating na ang mga mamimili sa susunod na buwan. Kapag wala kaming maibigay na dekalidad na pawikan, 30 milyon ang multa. Makukulong kami ng tatay ko. Parang awa mo na. Ang mga luma mong paraan, kayang gamutin ang sakit ng mga pawikan, di ba? Iligtas mo lang ang mga ito. Bibigyan kita ng 300,000. Hindi. 500,000. Iligtas mo ako. Ang mga taga-nayon na nanunood ay napasinghap sa gulat. Ang mayabang na anak ng kapitan ng baryo. Lumuhad sa isang dating trabahador. At para sa 30 milyong multa, malaking gulo ang kinakaharap ng pamilya Zhao. Tiningnan ni Lin Ye si Zhao Gang na nakaluhod sa lupa. Umiiyak at tumutulo ang sipon. Walang kahit tititing na awa sa kanyang mga mata. Zhao Gang, noong pinalayas mo ako, at kinuha ang share ko. Naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataong mabuhay? Ang mga paikang yan, namatay dahil sa lason na ipinakain mo. Malala na ang sakit, kahit Diyos hindi na makakasagip. Dalhin mo ang 500,000 mong pekeng tseke, at maghintay ka na lang ng sapine sa bahay nyo. Ching ching. Ihatid mo na sila palabas. Nakita ni Zhao Fuyi, na walang gumana, sa mabuti man o sa masama. Pilit niyang itinayo si Zhao Gang na parang basahan sa lupa, at nanginginig na itinuro si Lin Ye. Sige, Lin Ye. Nakita mo na nga pero hindi mo pa tinulungan. Napakawalang puso mo. Humanda ka sa akin. Ako, si Zhao Fuyi, kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian ko. Hindi kita hahayaan na mamuhay ng payapa sa baryong ito. Hinayla ni Zhao Fuyi si Zhao Gang. Para silang dalawang asong nawalan ng tirahan. Sumakay sa kotseng Audi, at kumari pa ng takbo palayo. Sa loob ng kotse, pinunasan ni Zhao Gang ang putik sa kanyang mukha. Ang dati nagmamakaawang tingin ay tuluyan ng napalitan ng baluktot na pagkabaliw. Tay, hindi ba't mahalaga ang mga isda sa Wei Hukeng na iyon? Hindi ba't pera iyon? Ngayong gabi, pupunta ako para lasunin ang lahat ng isda sa palaisdaan niya. Kung babagsak ako, dapat damay-damay na tayo. Sa paghawak ni Zhao Fuyi sa manibela, ay bumakat ang mga ugat sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay kumikislap. Ang baliw na pagnanais na magkasama silang mamatay. Isang napakadelikadong paglalason sa hating gabi. Ang malapit na maganap sa Wei Hukeng. Si Lin Ye ay nakaupong dekwatro sa tabi ng palaisdaan. Sa loob ng pansamantalang kubo. Hindi siya natutulog. Mula nang ma-activate ang Link 1 space. Ang kanyang katawan ay dumaan. Sa unti-unting pagbabago dahil sa mahiwagang likido. Ang kanyang 5 pandama ay naging napakatalas. Sa loob ng 100 metro. Kahit ang mahinang kaluskos ng damo, nadala ng hangin, ay malinaw niyang naririnig. SHH. Isang sadyang pinahinang, tunog ng mga yabag sa damuhan. Ang narinig mula sa bakanteng lote sa likod ng kubo. Biglang idinilat ni Lin Ye ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga balintataw ay kumislap. Ang isang malamig at matalim na tingin. Talagang naglakas loob silang pumunta. Matagal na niyang nahulaan. Nasa ugali ng mag-amang Zhao. Natuso at makitid ang isip. Kapag naipit na sa pader, ay tiyak na gagawa ng desperadong hakbang. Para makasiguro, pagkabalik niya mula sa bayan kaninang hapon, matapos bumili ng mga semilya ng isda, ay sadyang naglagay siya sa kubo. At sa paligid ng palaisdaan, ng 2 may night vision na, high-definition infrared monitoring cameras. Sa sandaling ito, sa layong hindi hihigit sa 10 metro, mula sa Wei Hukeng, si Zhao Gang ay nakasuot ng itim na cap, at may suot na face mask, habang yakap-yakap, at bitbit sa kanyang bisig. Ang isang malaking puting plastik na balde. Ang laman ng balde ay may bigat na 10 kilo ng matapang na paraquat at dichlorvos. Isang pinaghalong nakal-alasong pestisidyo. Isang balde lang nito ang ibuhos. Hindi lang ang mga nasa palaisdaan na mga dekalidad na grass carp at mutant koi, kundi pati ang putik sa ilalim ng tubig ay malalapnos ang balat sa tindi ng lason. Tiyak na 3 taong walang mabubuhay sa Wei Hukeng. Tiningnan ni Zhao Gang ang kalmadong ibabaw ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at puot. Lin Ye, sinira mo ang palaisdaan namin ng mga pagong. Ngayon, sisiguraduhin kung mauubos ang kabuhayan nyo. Ang 30,000 puhunan mo ay magsisilbing abuloy na lang para sa mga isdang ito. Bibili ka na ba ng kabaong? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng hukay. Hindi na makapaghintay. Binuksan ang takip ng plastik na timba. Ang masangsang na amoy ng pestisidyo biglang kumalat sa paligid. Huminga ng malalim si Zhao Gang. Binuhat ang timba ng lason gamit ang 2 kamay.
Padubog na ibubuhos na sana sa tubig. Sa gitna ng kritikal na sandaling iyon, isang nakakasilaw na searchlight ang biglang bumukas mula sa bubong ng kubo nang walang babala, parang matalas na espada, na tumama mismo sa mukha ni Zhao Gang. Nabulag agad si Zhao Gang dahil sa tindi ng liwanag. Naglabas siya ng isang malakas na tili. Ang mga mata ko. Ang timba ng lason sa kamay niya, bumagsak sa tabi ng paa niya nang may malakas na kalabog. Natapon ang nakal-alasong pestisidyo sa lupa, halos tumalsik pa sa binti niya. Lumabas si Linye, nakapamulsa, parang multo, mula sa dilim. Tiningnan niya ng may paghamak, si Zhao Gang na nakaupo sa putikan. Technician Zhao, ang sipag mo naman, gabi na ah, hindi ka pa nasa bahay. Bantay sarado mo ang pand mo ng pawikan. Tapos itong basurang pawikan mo, napadpad pa rito sa akin. Nang makita ni Zhao Gang na si Linya pala iyon, kumari pa siya ng actress sa takot. Ikaw, bakit gising ka pa? Napadaan lang ako. Tama. Napadaan lang para maglakad-lakad. Napangisi ng mapait si Linya. Nilapitan niya ito at sinipa. Ang timba ng pestisidyo, ang masangsang na amoy, pati hangin ay nalasan na. Naglalakad-lakad ka pala na may dalang 20 kilong lason, at mga kemikal. Akala mo ba ay tanga? Ang lahat ng tao, hindi na nakipag-usap ng matagal si Linye. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Binuksan ang live playback ng surveillance app sa screen. Kitang-kita sa infrared night vision ang pag-iingat ni Zhao Gang papunta sa hukay. At ang pagbukas niya sa takip ng lason. Sa infrared night vision, ay malinaw na nakita. Kahit ang mukha niyang puno ng puot, ay malinaw na nakita. Nang makita ni Zhao Gang ang screen ng cellphone, parang tinamaan siya ng kidlat. Nanlamig ang buong katawan niya. CCTV. Naglagay ka pala ng CCTV. Sa bulok na hukay na ito, itinago ni Linye ang cellphone. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Paninira ng kabuhayan, mabigat na kasalanan yan. Matino kang tao. Siguro naman alam mo ang batas. Ang mga isda ko rito, binili lahat ni Boss Wang sa halagang 100 piso kada kilo. Idagdag mo pa ang mga bagong lagay na mamahaling isda. Aabot yan ng mahigit 500,000. Ang paglalason at pagsira sa 500,000 halaga ng pribadong ari-arian ay malaking kaso, at napakasama ng ginawa mo. 10 taon na kulong ang katapat niyan. Handa ka na bang kumain ng kaning bilanggo sa loob ng 10 taon? 10 taon na kulong ang katapat niyan. Handa ka na bang kumain ng kaning bilanggo sa loob ng 10 taon? 10 taon na kulong ang katapat niyan. Parang may sumabog sa utak ni Zhao Gang. Tuluyan na siyang gumuho. Nahaharap na siya sa matinding problema sa bayad pinsala ng pondong pagong. Kung madadami pa dahil sa pagkalason, at makulong ng 10 taon o higit pa, tapos na ang buhay niya. Huwag. Kuya Lin, nagkamali ako. Nadala lang ako ng masamang isip. Huwag mo lang isumbong, pakiusap. Si Zhao Gang ay desperadong yumukod. Ang noo niya ay tumama sa putikan. Napuno ng putik ang mukha niya. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Linye. Direkta niyang tinawagan si Zhao Fugi. Hello, Kapitan Zhao. Ang anak mo, kaninang hating gabi, pumunta sa pond ko para man-Ira. Nahuli ko siya sa akto. Malinaw na malinaw sa CCTV. Bibigyan kita ng 10 minuto. Magdala ka ng 100,000 para maayos ito. Pagdating ng 10 minuto, kapag wala pa ang pera, ipapasa ko ang video sa mga autoridad. Ikaw ang bahala. Tut. Ibinaba agad ni Linye ang telepono. Pagkalipas ng 8 minuto, isang Audi ang humaharurot na dumating sa Weihukeng. Si Zhao Fugi ay nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Nawala pa ang isa niyang sapatos. Nakita niya ang nakaluhod sa lupa na nanginginig na si Zhao Gang. At sa tabi nito, ang timba ng pestisidyo na nagsisilbing matibay na ebidensya. Nanlabo ang paningin ni Zhao Fugi. Muntik na siyang himatayin. Pak! Sumugod si Zhao Fugi. Kaliwat ka ng sampal. Pinagsasampal niya ng malakas. Si Zhao Gang ng mahigit 10 beses. Dugo ang bibig ni Zhao Gang. May 2 ngipin pa ang tumalsik. Walang kwentang hayop ka. Puro gulo lang ang dala. Lumingon si Zhao Fugi. Tiningnan niya si Linye na malamig na nakamasid. Namula ang mukha niya sa galit at hiya. Linye, ang galing mo. 100,000, di ba? Ibibigay ko. Pero kailangan mong burahin ang video sa harap ko. Ang pamilya nila ay nahaharap ngayon sa kritikal na sitwasyon ng pondong pagong. Hindi na pwedeng hayaan si Zhao Gang na makasuhan ng kriminal. Kung hindi, siya na si Zhao Fugi. Tapos na talaga ang buhay. Wala kang karapatang makipagtawaran. Mag-transfer ka muna. Ibinigay ni Linye ang numero ng bank account niya. Napangisi si Zhao Fugi sa galit. Nanginginig ang mga kamay. Gamit ang mobile banking, nag-transfer siya ng 100,000 kay Linye. Ding, ang iyong account na nagtatapos sa 4x ay nakatanggap ng 100,000. Pagkarinig ng notification, sa harap ni Zhao Fugi, binura ni Linye ang video sa kanyang cellphone. Pero sa loob-loob niya, napangisi siya. May backup na siya sa cloud. Sa mga ganitong klaseng ahas, paano siyang hindi magtatago ng alas? Nakuha ko na ang pera. Dalhin mo siya at lumaya sa teritoryo ko. Tandaan mo, ito na ang huli. Kapag lumapit pa kayo rito, hindi na ako magdadalawang isip. Masamang nakatingin si Zhao Fugi kay Linye. Ang mga mata niya ay tila gustong kumain ng tao sa galit. Linye, magkikita pa tayo.
Huwag mong isiping panalo ka na. Para siyang asong gala, ipinasok si Zhao Gang sa sasakyan. Bitbit ang matinding kahihiyan at pagkaluging aabot sa 100,000. Nagmamadaling tumakas mula sa Wei Wukeng. Pinanood ang paglaho ng Audi sa dilim ng gabi. Tiningnan ni Lin Ye ang kanyang account. Ang dagdag na 100,000. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 100,000. Sapat na para baguhin ang lupang ito. Ganap na pagbabago. Pati na ang mga nakapaligid dito. Lahat ng karapatan sa lupa. Tungkol naman sa pamilya Zhao. Ang 100,000 ito ay interes lang. Pagdating ng International Chamber of Commerce sa susunod na buwan, ang 30 milyong multa sa paglabag ng kontrata, iyon ang magpapabagsak sa kanila. Ang huling pain ang magpapabagsak sa kanila. Hawak na ang perang galing sa pamilya Zhao. 100,000. Hindi nagatubili si Lin Ye. Kumuha siya ng mga trabahador mula sa bayan. Isang profesional na construction team. Sa paligid ng Wei Wukeng, nagtayo ng bakod na 3 metro ang taas. May kuryenteng wire sa itaas para hindi akyatin. Matibay na pader. Hindi lang iyon. Mga infrared HD camera na walang blind spot. Nakatutok sa bawat sulok ng palaisdaan. Pinapahid ng kontraktor ang kanyang pawis. Habang tinitingnan ng inabot ni Lin Ye. Isang makapal na sobre ng paunang bayan. Abot tenga ang ngiti. Boss Lin. Huwag kayong mag-alala. Basta nasa amin na ang bayad. Bukas na bukas din. Tapos na ang pader. Kahit langaw, hindi makakapasok. Bitbit ni Su Ching. Ang isang malaking pitchel ng malamig na tsaa habang papalapit. Ipinagsali niya ng inumin ang mga trabahador. Pinagmamasdan niya. Ang unti-unting nabubuong matibay na pader. Nakaramdam siya ng kapanatagan. Kuya Lin. Ngayon, ang mag-amang Zhao, kahit gusto pa nilang manira, hindi na sila makakapasok. Pero ang 100,000 ito, halos naubos mo na sa pagpapaayos ng lugar. Uminom si Lin Ye ng malaking lagok ng tsaa, nakatingin ng mataman, sa Wei Wukeng na napapalibutan na ngayon ng pader. Ching. Kapag hindi ka nagsakripisyo, wala kang mapapala. Ang mga bagay sa loob ng hukay na ito, huwag lang 100,000, kahit 10 milyon pa ang ialok sa akin sa hinaharap, hindi ko ibebenta. Nang lumabas ang mga trabahador para mananghalian, mag-isang naglakad si Lin Ye sa tabi ng tubig. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata. Nakipag-ugnayan sa berdeng jade na nakasabit sa kanyang dibdib. Dahil sa mga nakaraang araw, na nagbabantay siya sa tabi ng hukay, at sumipsip ng sapat na enerhiya mula sa kalikasan. Ang espasyo ng mahiwagang bukal ay biglang nagkaroon ng kaunting pagbabago. Sa dating tuyot na bukal, ngayon ay may namuong 3 patak ng mas malapot, na parang esmeraldang kristal. Mataas na kalidad ng mahiwagang likido. Napakaganda nito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng masarap na pagkain. Pitik ni Lin Ye. Ang 3 patak ng mahiwagang likido. 3 patak ng mataas na konsentrasyon ng mahiwagang likido. Bumagsak ito sa gitna ng hukay ng tubig. Boom! Sa pagkakataong ito, hindi kumulo ang ibabaw ng tubig. Sa halip ay lumitaw ang isang higanteng whirlpool na may 2 metrong diametro. Ang espiritual na enerhiya sa buong ilalim ng hukay ay naging napakakapal, na halos makita na ng mga mata. Sa ibabaw ng tubig ay nagkaroon pa nga ng isang manipis na layer ng hamog, na tila isang paraiso. Splash! Ang unang bumasag sa kakaibang tanawin sa tubig ay ang 20 piraso ng murang coin na piso lang ang halaga noon. Nanlaki ang mga mata ni Lin Ye. Tila tumigil ang kanyang paghinga. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga coin na ito ay dumaan sa isang pambihirang pagbabalik ng sinaunang Jin. Ang laki nila, mula sa kasing haba ng daliri, ay biglang lumaki hanggang sa kalahating metro ang haba. Ang bawat piraso ng kanilang kaliskis ay parang isang obra maestra na maingat na nililok, lalo na ang isang iyon. Ang tansyo na may pulang marka sa noo. Ngayon ang buong katawan ay kasing puti ng niebe, tulad ng pinakamahal na puting jade. Ang pulang marka sa noo ay matingkad, na nagre-reflect sa ilalim ng sikat ng araw, ng isang nakakasilaw na liwanag. Ang mas nakakamangha pa ay, ang 20 coin na ito, ay tila nagkaroon ng sariling talino. Hindi na sila lumalangoy ng magulo, kundi magkakadugtong ang ulo at buntot. Bumubuo sa gitna ng whirlpool ng isang perpektong pattern ng taiji. Naglalabas ito ng isang aura ng feng shui na nagpapatatag ng swerte. Ito na nga ang maalamat na Dragon Vein Koi. Kahit alinman sa mga ito ang ilabas, siguradong pag-aagawan ito ng mga feng shui master at ng mga pinakamayayamang negosyante. Habang si Lin Ye ay namamanghasa, pagbabago ng mga koi, glub, 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 mula sa pinakamalalim na bahagi ng whirlpool, biglang lumitaw ang sunod-sunod na naglalakihang bula ng tubig. Isang itim na anino na kasing laki ng isang gilingang bato, ang dahan-daang umaangat mula sa putik sa ilalim ng tubig. Naging alerto ang buong katawan ni Lin Ye. Kahit gaano pa kalaki ang nilagay niyang isdang hito, hindi posibleng magkaroon ng ganitong kalaking katawan. Splash! Bumuka ang ibabaw ng tubig. Isang pagong na kasing laki ng palanggana. May talukap na kulay madilim na ginto. At may mga bitak na parang sinaunang marka. Parang isang sinaunang hari ng katubigan. Ang lumitaw sa harap ni Lin Ye. Napakatalas ng kanyang mga kuko. Ang leeg ay kasing kapal ng braso ng isang matanda. Sa kanyang mga matang kasing laki ng munggo, ay makikita ang isang uri ng pagiging malapit at pagsunod kay Lin Ye. Natigilan muna si Lin Ye. Pagkatapos ay hindi niya mapigil ang tumawa ng malakas. Ha ha ha. Ikaw pala iyan.
Nakilala niya ito. Ito ay siguradong ang matandang pagong. Noong hindi pa pinapabayaan ang Weihu, na mapalad na nakaligtas sa maruming tubig at basura ng industriya. Nakaligtas ito sa maruming tubig sa loob ng mahigit 10 taon. Talagang napakatindi ng resistensya nito. Ngayon, dahil sa mataas na konsentrasyon ng mahiwagang likido, na naglinis sa kanyang katawan, direkta siyang nakakuha ng malaking biyaya mula sa kamalasan. Isang tunay na swerte sa gitna ng pagsubok. Nagkaroon ng isang matinding mutasayon. Ang laki nito. 这品相 Ito ang maalamat na, 100 taong gulang na wild king crab. Ang bagay na ito, hindi lang ito isang mabisang gamot, kundi isang pambihirang kayamanan sa mundo ng lamang dagat, na hindi mabibili ng kahit sinong mayaman. Hinawakan ni Linye ang king crab, ang malamig at matigas na madilim na gintong baluti nito. Nag-uma pa ang kanyang kumpiyansa. May dragon vein coin na nagbabantay, at ang king crab na kumokontrol sa sitwasyon. International Chamber of Commerce, Zhou Fugi. Tingnan natin kung ano ang ay lalaban nyo sa akin. Nang gabi ring iyon, sa palaisdaan ng pamilya Zhao, kabaligtaran ng masiglang Weihupit, ibang-iba ang kapaligiran dito. Tila nababalot ng kamalasan ang panig ni Zhao. Hawak ni Zhao Gang ang flashlight, inuutusan ng ilang, pinagkakatiwala ang tauhan, na ilabas ang bawat truck ng mga murang pagong mula sa ibang probinsya, mga dekalidad na pagong mula sa greenhouse, at palihim na ibinubuhos sa palaisdaan. Si Zhao Fugi ay tahimik na naninigarilyo sa tabi. Ang mga ugat sa kanyang mata ay kasing rami ng sapot ng gagamba nitong mga nakaraang araw para pagtakpan ang katotohanan tungkol sa 3 milyong halaga ng mga namatay na pagong. Palihim siyang nangutang sa mga loan shark at magdamag na nagpadala mula sa malayo ng mga pinakamurang pagong na pinalaki sa greenhouse. Bilis, ibuhos nyo na. Huwag kayong magmabagal. Dapat matapos ang lahat bago mag-umaga. Yung mga patay na pagong, ibaon nyo ng malalim sa hukay. Matapos ibuhos ang huling basket, pinunasan ni Zhao Gang ang kanyang malamig na pawis, at lumapit kay Zhao Fugi. Ang mga pagong na ito ay masyadong maliit, at malambot ang karne, may amoy putik pa. Matalas ang panlasa ng mga dayuhan sa Chamber of Commerce. Hindi kaya nila mahalata ito. Kapag nalaman nilang peke ang kalidad nito, siguradong lagot tayo. Biglang tinapak ni Zhao Fugi ang upos ng sigarilyo. Ang kanyang tingin ay puno ng kasamaan. Wala kang alam. Basta't buhay ang mga pagong, may paraan pa tayo para makalusot. Sasabihin na lang natin na hindi sila sanay sa tubig dito, at na-stress sa biyahe. Saka, gumastos ako ng malaki, para kunin ang pinakamagaling na kusinero sa bayan. Basta sa pagluluto, dagdagan lang ang pampalasa, para matakpan ng amoy putik. Hindi mapapansin ng mga dayuhang iyon ang pagkakaiba. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Fugi, nakatitig sa tahimik na palaisdaan. Ito na ang kanyang huling alas. Basta malampasan ang luces sa makalawa, kapag na-inspeksyon na ng Chamber of Commerce, at nakuha na ang huling bayad. Agad kong aagawin kay Linye, ang Weihupit na iyon. Pagsisihan niya ang lahat pati ang interes nito. Eksakto sa sandaling iyon, ang cellphone ni Zhao Gang ay biglang nag-vibrate, tila isang babala ng kamatayan. Sinagot ni Zhao Gang ang tawag. Pagkatapos makinig ng ilang sandali, ang dati ng mapat na niyang mukha ay lalong nawala ng kulay. Nalaglag ang kanyang cellphone sa putikan. Tae. Tapos na tayo. Wala na. Finish na. Dumating ng mas maaga ang malaking boss ng Chamber of Commerce. Bukas ng maaga. Darating sila sa ating. Luwak siya para inspeksyonin ang mga paninda. Boom! Para bang tinamaan ng kidlat si Zhao Fugi. At napaupo siya ng diretso. Ang mga bulok na isda sa pond. Hindi pa nga nagtatagal ang tubig. Wala nang oras para pagtakpan ang lahat. Ang pagbagsak ng pamilya Zhao. Mas maagang darating. Nagulat ang buong nayon sa pangyayari. Nagtipon-tipon sila para manood. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce. Unang bumaba ang ilang lalaking nakasalaming itim. Mga bodyguard na malalaki ang katawan. Kasunod nito, isang lalaking nakasuot na mamahalin. Na may nakakatakot na aura. Ang bumaba. Siya ang General Agent ng International Seafood Association sa Greater China, si Mr. Zhu. Sa likod ni Mr. Zhu ay isang matandang nakatangsot na mukhang matalas ang isip, isang tanyag na eksperto sa industriya ng lamang dagat, si Gelao. Sina Zhao Fugi at Zhao Gang ay gumapang palapit para salubungin sila. Ang mga ngiti nila ay mas masahol pa sa pag-iyak. Mr. Zhu, Gelao, bakit kayo dumating ng isang araw ng mas maaga? Ang aga pa. Hindi pa kami nakakapaghanda para sa pagdating ninyo. Napakulot ang noo ni Mr. Zhu. Tinakpan ng kanyang ilong gamit ang puting panyo. Halatang nandidiri siya sa maputik na daan sa nayon. Kapitan Zhao, ang oras sa Business Association ay mas mahal pa sa ginto. Lumipad ako rito ngayong araw. Nagkataon lang na dumaan ako para tingnan ang mga paninda. Malinaw na nakasulat sa kontrata. 3 milyon para sa mga wild race premium na pagong. Kapag pumasa ang kalidad, ang natitirang 20 milyon ay agad na ililipat sa inyong account. Kung hindi pumasa ang kalidad, ang 30 milyong deposito, ituturo sa inyo ng legal department ng asosasyon kung paano magbayad. Pagkarinig ng 30 milyon, nang inig ang mag-amang Zhao, nang hina ang kanilang mga tuhod, pilit na nagbibigay ng senadorya si Zhao Fugi kay Zhao Gang, na manguna sa paglalakad. Mr. Zhu, huwag kayong mag-alala, ang aming mga paninda ay siguradong top tier.
Tuloy po kayo sa bulwagan sa unahan. Naglakad ang ilang tao patungo sa pond. Kahit na nag-spray na si Zhao Fugi ng maraming pampatanggal ng amoy magdamag, ngunit nananatili pa rin sa hangin ang bahagyang amoy ng nabubulok at ang lansa ng mababang kalidad na pakain. Paglapit ni Gelao sa ibabaw ng tubig, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang malabong mga mata, dalawang kislap ng liwanag ang lumabas. Hindi siya tumingin sa tubig, kundi dumampot agad ng isang dakot na putik sa gilid. At inamoy ito, biglang nagbago ang kanyang mukha. Kapitan Zhao, bakit ang tubig sa inyong pond ay may ganito katapang na amoy ng antibiotics at mga kemikal? Si Zhao Gang ay natakot ng husto, nauutal. Nanginginig ang buong katawan. Kuya, nagbibiro lang kayo. Kapatid, sigurado ka bang marunong ka sa pag-aalaga? Ang sa amin ay siyentipikong pamamaraan. Siguradong walang halong hormones. Hindi na nakinig si Gelao sa mga walang kwentang sinabi niya. Diretso niyang kinuha mula sa bodyguard ang isang lambat na may mahabang hawakan. Mabilis na isinawsaw sa tubig at nakahuli ng isang pagong. Sumulyap lang siya sandali at pagkatapos, ibinagsak niya ang pagong nang malakas sa paanan ni Zhao Fugi. Nanginginig sa galit ang bigete ni Gelao. Itinuro ang pagong na nasa lupa at nagmura sa mga pagong na galing sa greenhouse. Ito ba ang sinasabi mong wild race na dekalidad? Malambot ang talukap, walang kintab, manipis ang gilid na parang papel. Mataba at malambot ang katawan. Malabsak ang laman. Ito ay parang basura mula sa black market. Pinakamababang uri ng pagong. Pampabilis na paglaki. Kahit 30 pesos kada kilo, hindi papasa. Naglakas loob kang magdala ng ganitong basura para lokohin ang ating International Chamber of Commerce. Ang mga salita ni Gelao ay parang isang malakas na bomba. Direktang tumama sa mag-ama na nagpaguho sa kanilang mundo. Biglang nagdilim ang mukha ni Zhou Wanshan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang nakakatakot na galit. Zhao Fugi, hindi ka lang lumabag sa kontrata. Naglakas loob ka pang manloko. Ayos, napakaayos. Kumuha kayo ng litrato bilang ebidensya. Kontakin agad ang ating international legal team. Inilabas ni Zhou Wanshan ang kanyang telepono. Ang boses niya ay napakalamig, na parang nagbabasa ng hatol sa kamatayan. Zhao Fugi, ihanda mo na ang iyong bahay at sasakyan. At pati na rin ang kalayaan mo sa susunod na buhay. 30 milyong penalty. Kahit isang sentimo ay hindi pwedeng kulang. Maghanda ka ng mabulok sa kulungan habang buhay. Plak, plak, sina Zhao Fugi at Zhao Gang. Ang mag-ama ay tuluyang nawalan ng pag-asa. Sabay na napalungod sa putikan. Umiiyak ng todo. Zhou Wanshan, Gelao, parang awa nyo na, patawarin nyo kami. Si Zhao Fugi ay desperadong yumuko. Pinalo ang noo sa bato. Dugo na ang noo. Opo, kahapon sa tindahan. Biglang nagkaroon ng sakit ang mga pagong. Ang mga orihinal na stock ay namatay lahat. Ako ay nagkamali ng desisyon. Kaya ako bumili ng mga pagong na ito sa greenhouse. Parang awa nyo na, bigyan nyo pa ako ng isang buwan. Gagawan ko ng paraan para makumpleto ang order. Huwag nyo akong aidmanda. Si Zhao Gang naman ay parang asong ligaw. Niyakap ang binti ni Zhou Wanshan. Dahil ito sa dating empleyado ko. Si Lin Ye ang may kasalanan. Siya ang hindi tumulong. Napilitan lang kami. Sinipa ng bodyguard si Zhao Gang palayo. Si Zhou Wanshan ay puno ng pandidiri. Inayos ang kanyang suot. Kontrata lang ang kinikilala ko. Kayo ang may gawa nito sa sarili nyo. Panagutan nyo ang mga kahihinatnan. Kapatid, tero na. Habang tumatalikod si Zhou Wanshan, handa na ang convoy para umalis. Sa sandaling iyon ng paghatol sa pamilya Zhao, si Gelao na kanina pagalit, bigla siyang huminto, mabilis siyang lumingon. Nakatitig si Lanlan sa direksyon ng kanluran ng nayon. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga butas ng ilong. Hamangin ang simoy ng umaga, isang napakalinis, at nakaka-refresh na kakaibang bango ng tubig. Ang hangin ang nagdala nito mula sa kanluran ng nayon. Sa bandang ito, may halong kakaibang buhay, na nagpapakilig sa kaluluwa kahit ng isang eksperto sa pangisdaan na tulad ni Matandangge. Ramdam ang matinding sigla. Napakabuhay. Ito. Anong amoy ito? Tinulak ni Matandangge. Si Zhao Gang na nakaharang sa harap niya. Ang ekspresyon niya ay parang isang deboto. Napakalinis na singaw ng tubig. Ang antas ng buhay na ito. Siguradong may inaalagaan. Napakabihirang hiyas sa tubig na iyon. Ginoong Zhu, nagulat din sa inasal ni Matandangge. Matandangge. Ano ang naamoy ninyo? Napakabihirang hiyas. Higit pa sa hinahanap ng asosasyon ng kalakalan. Isang napakahalagang hiyas. Nandoon. Bilisan nyo, puntahan natin. Si Zhao Gang na nakaupo sa lupa ay natigilan. Tumingin siya sa direksyong itinuro ni Matandangge. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanluran ng nayon. Doon lang sa mabahong hukay na inupahan ni Lin Ye. Ang hukay na iyon, malamig na tiningnan siya ni Matandangge. Hukay na Weihu. Ang lugar na naglalabas ng ganitong klase. Singaw ng tubig. Kung iyan ang hukay na Weihu, ang palaisdaan mo ay mas mabaho pa sa Poso Negro. Hindi pa natatapos ang pagsasalita, may narinig na malakas na tunog mula sa malayo sa kanluran. Isang malakas na tilamsik ng tubig sa ilalim ng sikat ng umaga. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw mula sa tubig. Tumalon ito ng higit 1 metro mula sa tubig, sa hangin. Bumubuo ng perpektong gintong arko. Kahit hindi eksperto si Ginoong Zhu sa isda, ang ganda nito ay nagpabuntong hininga sa kanya. Isda ba iyon?
Bakit may kalahating metrong haba at kumikinang na isda? 发光的鱼， Iyon ay gintong carp. Isang napakabihirang dragon carp na may kakaibang kaliskis. Napakabihirang dragon carp. Halos tumalon si matandang Ge sa tuwa. Binitiwan pati ang kanyang tungkod. At tumakbo ng mabilis, patungo sa hukay na Weihu. Bilisin nyo, kahit magkano pa. Basta makuha natin. Bilhin nyo iyan kahit ano ang mangyari. Iniwan ni Ginoong Zhou at ng kanyang mga bodyguard. Ang desperadong mag-ama ni Zhao. Nagmamadali silang pumunta sa hukay na Weihu. Si Zhao Fugi ay nakaupo sa putikan. Pinapanood ang mga mamahaling sasakyan na papalayo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Parang nawalan ng kaluluwa. Tapos na ang lahat. 完了。 Iyon ang hukay na Weihu ni Lin Ye. Ang trabahador na dati niyang hiyurakan. At nagkakahalaga lang ng 500. Hindi lang niya sinira ang lahat ng sa akin. Ngayon ay kukunin pa niya ang kayamanang pinapangarap ko. Sa harap ko mismo, ang kayamanang pinapangarap ko. Gumuho na ang langit ng pamilya Zhao. Tuluyan ng gumuho. Buksan mo ang pinto. Nakadikit si matandang Ge sa mabigat na bakal na pinto. Sumisilip siya sa siwang ng pinto. Nanginginig ang boses niya sa sobrang excitement. Sumunod si Ginoong Zhou kasama ang kanyang mga bodyguard. Pagkakita nito, sa mataas na pader na may mga kuryenteng alambre, may kislap ng pagkamangha sa mga mata ni Ginoong Zhou. Sa liblib na lugar na ito, may nakagawa pala ng ganito kapropesyonal na seguridad. Dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto. Naglabas si Lin Ye ng upuang yantok at naupo sa ilalim ng puno ng willow sa tabi ng hukay. Hawak niya ang isang tasa ng green tea na bagong timpla ni Su Qingqing. Kalmado niyang pinapanood ang mga hindi inanyayahang bisitang pumasok. Bagong kabit lang ang pintong ito. Kung masira niyo ito, mga boss, kailangan niyo itong bayaran. Hindi man lang narinig ni matandang Ge ang sinasabi ni Lin Ye. Pagkatapak niya sa loob, para siyang na-freeze sa kinatatayuan. Nakatulala siyang nakatingin sa malinaw na tubig ng Weihu. Sa ibabaw ng tubig, nababalot ng manipis na hamog. 20 piraso ng kalahating metrong haba na kakaibang koy na magkakadugtong ang ulo at buntot. Dahan-dahang lumalangoy sa gitna. Ang kislap na nagmumula sa kanila ay nagpapakita sa gitna ng hamog ng isang malapanaginip na bahaghari. Diyos ko! Ako, si Ge Changsheng, ay eksperto sa aquaculture sa halos buong buhay ko. Pero sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng buhay na Dragon Bane Koi. Napaluha si matandang Ge sa sobrang tuwa. Nahulog ang tungkod niya. Hindi man lang niya napansin. Itinuro niya ang puting-puti na koi na may pulang batik sa noo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ginoong Zhou. Ang danding na iyon. Perpekto ang kalidad. Sa Feng Shui. Tinatawag itong swerte sa pintuan. At pagdating ng swerte, kung madadala natin ito sa aquarium ng headquarters ng samahan, siguradong magdadala ito ng swerte at magpapatagal ng negosyo natin. Si Ginoong Zhou ay isang tunay na bilyonaryo. Alam na alam niya na ang ganitong kakaibang obra maestra na may halong feng shui sa mundo ng mga elite ay kayang ibenta sa napakataas na presyo. Ang mga bilyonaryong iyon, ang pinaka naniniwala rito. Hindi lang ito basta isda, ito ay walang katumbas na halaga, simbolo ng katayuan at kayamanan sa feng shui. Naglakad si Ginoong Zhou palapit kay Lin Ye. Ang dating matayog na tindig niya ay biglang nagbago at napalitan ng labis na paggalang. Kaibigan, ako si Zhu Wanshan, ang kinatawan ng International Seafood Association sa Greater China. Ang mga gintong koy sa hukay mo, bibilhin ko lahat, lalo na ang danding na iyon. Bibigyan ko ng 5 milyong halaga. Ano? Ang natitirang 11, bibilhin ko ng 1 milyon bawat isa. Sa kabuuan, 24 na milyong cash. Ngayon din, bayaran mo na. Si Su Qingqing, na nakatayo sa likuran ni Lin Ye, nang marinig ang napakalaking halagang ito, ang hawak niyang tsarera, ay direktang nalaglag sa damuhan. 24 na milyon para sa 20 isdang ito. Ilang araw lang ang nakalipas. Binili lang ito ng 20 piso. Mga murang koy. Kuya Lin, hindi naman ito pag-aalaga ng isda. Ito ay malinaw na panloloko. Gayunpaman, sa harap ng presyong ito, na kayang magpabaliw sa sinumang ordinaryong tao, hindi man lang pumunat ang noo ni Lin Ye. Dahan-dahan niyang hinaypan ang mga dahon ng tsaa sa kanyang tasa, at mahinahong nagsalita, masyadong malaki ang iyong alok. Ngunit, ang mga koy sa pondong ito, ay hindi ko muna ibebenta. Nagpanik si Zhu. Akala niya ay nagpapataas lang ng presyo si Lin Ye. Kapatid, mapag-uusapan natin ang presyo. Magbabayad ako ng 30 milyon para mabili ang 20 coin na ito. Bigla na lang, habang nagtataas ng presyo si Zhu, ang tubig na dati ay kalmado, ay biglang nagulo. Isang bagay na parang Hill Indian. Isang dambuhalang balat na kulay gintong itim. Ang dahan-daang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Iyon ay isang ligaw na Emperor Turtle na daan-daang taon na hinubog ng mataas na konsentrasyon ng espiritual na likido. Ang nakakatakot nitong napakalaking katawan at matatalim na kuko na parang kutsilyo ay agad na nagdulot ng takot sa mga bodyguard na nakaitim sa pampang. Hindi nila napigil ang hawakan ng kanilang baywang. Pagong, Emperor, napahiyaw si matandang Zhao. Sa sobrang gulat, nanghila ang kanyang mga binti, at napaluhod siya sa tabi ng pond. Diyos ko po,
Ang balat na gintong itim, na parang kaliskis ng dragon sa gilid. Ito ay isang pambihirang Emperor Turtle na hindi bababa sa 60 taon. Ito na nga. Sa laki nito, hindi bababa sa 150 taon na ang buhay nito. At ang sigla nito, ay nakakatakot sa sobrang lakas. Ito ay isang tunay na kayamanan. Isang gamot na kayang magpabalik ng buhay. Yinakap ni matandang Zhao ang binti ni Ji Zhu. Habang umiiyak, Ji Zhu. Kahit maubos ang ating ari-arian, dapat nating makuha ito. Ang pangulo ng ating asosasyon, hindi ba't malubha ang kanyang sakit, gamit ang bahaging ito ng Emperor Turtle bilang gamot, siguradong may iligtas natin ang pangulo mula sa bingit ng kamatayan. Ito ay isang bagay na nakapagliligtas ng buhay. Ang mga mata ni Ji Zhu sa sandaling ito ay naging sobrang pula. Hingal na hingal siya na parang bulyon. Wala na siyang pag-aalinlangan. Diretso niyang kinuha mula sa kanyang dibdib ang isang limitadong edisyon ng itim na checkbook at mabilis na nilagdaan ang kanyang pangalan. Kapatid, ikaw na ang magpresyo. Ang lahat ng poise sa fund na ito. Idagdag pa ang Emperor Turtle na ito at pati na ang iba pa na hindi ko pa nakikita ng malinaw. Ako, si Zhu Huanshan, ay bibilhin na ang lahat ngayon. Kahit magkano pa ang gusto mo, babayaran ko. Hinihiling ko lang na ibigay mo na ito. Hindi pwedeng ibenta. Iyan ay pag-aari ng ating nayon. Walang sino mang dapat humawak niyan. Sa gitna ng tensyonado, sandali ng negosasyon, biglang may narinig na malakas, na sigaw mula sa labas. Si Zhao Fubi, na inaalalayan ni Zhao Gang, ay parang dalawang baliw, na nagmamadaling pumasok sa pintuan. Kanina pa nila hinahabol, ang Rolls Royce. Pagdating sa pinto, narinig nila ang sinabi ni Ji Zhu, kung magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Halos lumuwa ang mga mata ni Zhao Fubi. Sa sobrang inggit, tumakbo si Zhao Fubi sa gilid ng hukay. Tinitingnan ng dambuhalang alimango, at ang mga mamahaling koy sa lawa. Tumutulo na ang laway niya sa kasakiman. Itinuro niya si Lin Ye, at sumigaw kay Ji Zhu, huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang lupang ito ay pag-aari ng Luoxia. Ang Weihu na ito ay pag-aari ng Nayon. Ang mga isda rito ay para sa buong Nayon. Ako ang kapitan ng Nayon. Ako ang magbebenta nito sa inyo. 10 milyon lang. Hindi lang iyon. Patawarin niyo na rin ang 30 milyong multa sa aming sakahan ng pagong. Ibibigay ko na sa inyo ang lahat ng laman ng loang ito. Akala ni Zhao Fubi ay nahanap na niya ang perpektong solusyon. Mababayaran na ang multa at makukuha pa niya ang kayamanan ni Lin Ye. Tiningnan ni Ji Zhu si Zhao Fubi na parang isang tanga at malamig na sinabi, tanga. Hindi napigilan ni Lin Ye na tumawa. Inilabas niya ang kontratang may tatak. Kapitan Zhao, nakalimutan mo na bang ang kontratang ito ay ikaw mismo ang nagpagawa mula noong pirmahan ng kontrata. Lahat ng produkto sa Weihu at lahat ng nilalang dito ay pag-aari na ng kontratista. Wala nang kinalaman ng Nayon dito. Dati, para hindi ako humingi ng pera sa Nayon. Kapag nalugi ako, ikaw mismo ang nagdagdag ng sagnay na ito para mapapirma ako agad. Pinagawa mo pa ang tatak ng bayan kay Kalihim Chen, Zhao Fubi. Ang kayamanang tinatamasa ko ngayon ay dahil sa katalinuhan mo noon. Dapat kitang pasalamatan. Ang mga salita ni Lin Ye ay parang martilyo na tumama sa puso ni Zhao Fubi. Hindi maaari. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Tiningnan ni Zhao Fubi ang kontrata at namutla ang kanyang mukha. Gumuho ang mundo niya. Siya mismo ang nagbigay ng gintong bundok dahil sa sarili niyang mga kondisyon. Sa taong minamaliit niya, abisuhan agad ang legal team sa bansa. Abisuhan agad ang legal team sa bansa. ISIS ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao. Kahit na, ang perang itinago niya sa ilalim ng kama. Kailangan ninyong kunin lahat. Ito ay pambayad sa breach of contract. Mga bodyguard, ilabas ninyo ang dalawang basurang ito. Itapon ninyo sila sa labas. Huwag ninyong damihi ang lupain ni Boss Lin. Ang mga bodyguard na parang mababangis na hayop, ay kinaladkad ang mga nagmamakaawang. Sina Zhao Gang at ang parang basang-basahan na si Zhao Fubi. Parang mga asong ligaw, ay inihagis nila ng malakas. Sa labas ng gate ng Weihu, PFFT. Sa labas ng gate, nakatitig lang si Zhao Fubi. Habang ang bakal na gate na simbolo ng yaman, ay dahan-daang nagsasara. Naisip niya ang kinakaharap niya. 30 milyong utang at pagkakakulong. Dahil sa matinding stress, naramdaman ni Zhao Fubi ang tamis sa lalamunan. At biglang bumuga ng dugo, nang inag ang kanyang mga mata, at bumagsak siya ng malakas, sa maputik na daan. Sa loob, ngumiti si Lin Ye habang tinatanggap ang blankong tseke mula kay Boss Zhu. Boss Zhu, napakagaling mo. 50 milyon para sa lahat ng Emperor Fish. Tungkol naman sa mga dekalidad na isda sa ilalim, ang Blackfish at Golden Grass Carp, regalo ko na ito sa inyong Chamber of Commerce. Sige, deal. Ang kaibigan kong si Boss Lin. Talagang gusto kong makipagkaibigan. Tuwang-tuwa si Boss Zhu. 50 milyong cash. Pumasok sa isang iglap. Mula sa kahihiyan ng 500 piso. Hanggang sa pagiging milyonaryo na may 50 milyon. Inabot lang ito ni Lin Ye nang wala pang kalahating buwan. Ding! Ang cellphone sa bulsa ni Lin Ye ay biglang tumunog. Kinuha niya ang cellphone. At lumabas sa screen ang notification mula sa bangko. Isang high-level alert. Mahal naming VIP client. Ang account ninyo na nagtatapos sa 4x ay nakatanggap ng 00 yuan. Ang kasalukuyang balanse ay
50,104.00 yuan. 50 milyon. Buong 50 milyong cash flow. Sa lugar na ito na ang average na kita, ay wala pang 30,000 kada taon. Ang perang ito ay parang isang hindi matitinag na bundok ng ginto. Nakatayo sa tabi si Su Chingching, habang nakatingin sa screen ng cellphone ni Lin Ye. Sa mahabang listahan ng mga zero, parang nananaginip pa rin siya. Kuya Lin, tapos na ba ito? Ang village chief Zhao, hindi, Zhao Fugi. Talagang ganoon na lang kabilis bumagsak ang pamilya nila. Tapos na. Hindi, Ching-Ching. Ito pa lang ang simula ng magandang buhay natin. Lin Ye ay natural na hinawakan ng kamay ni Su Ching-Ching. Dahil sa palaging paggawa ng mabibigat na trabaho, ang kanyang mga kamay ay medyo magaspang. Iwanan na natin ang gulo sa opisina ng nayon. Bukas na natin ayusin. Ngayon, kailangan ko nang tuparin ang pangako ko. Nang gabing iyon, sa First People's Hospital ng Bayan, pangunahing ospital ng distrito, VIP room sa rehabilitation ward, tinakpan ni Su Chingching ang kanyang bibig. Hindi mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa kama ng pasyente, ang ama na 3 taon ng paralitiko, ay napalitan na ng pinakamalinis at malambot na damit pang ospital. Napapalibutan ng 4 o 5 tao, mga eksperto mula sa lungsod na ipinatawag magdamag, mga nangungunang dalubhasa sa neurolohiya at rehabilitasyon, kasalukuyang nagsasagawa ng masusing konsultasyon. Ang direktor ng ospital mismo ang nakatayo sa tabi, yumuyuko at nagbibigay galang kay Lin Ye. Lin Ye, huwag kang mag-alala. Ang 1 milyong bayad sa pagpapagamot na ibinigay ninyo, ay pumasok na sa account. Inihanda na namin para kay Tatay Su, ang pinakamahusay na stem cell therapy, at tradisyonal na acupuncture rehabilitation. Sa loob ng 3 buwan, siguradong makakalakad na ang matanda. Hindi na napigilan ni Su Chingching. Biglang yamakap kay Lin Ye. Mahigpit na niyakap ang kanyang baywang. Umiyak ng napakalakas. Lin Ye, salamat. Salamat sa iyo. Ang sakit ni Papa ang pinakamabigat na pasanin ko sa buhay. Akala ko hindi na siya gagaling kailanman. Sabi ko na nga ba, gagawin ko ang lahat para magkaroon kayo ng magandang buhay ni Papa. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magbantay sa maliit na tindahang iyon at mag-alala ng husto. Ikaw ang aking babae. Simula ngayon, sanayong luwok siya at maging sa buong bayan. Wala nang mangangahas na apihin ka. Namula agad ang mukha ni Su Chingching sa iya, pero hindi siya bumitaw. Sa halip, ibinaon niya ang kanyang mukha, mas malalim sa dibdib ni Lin Ye, sa malapad at puno ng seguridad na dibdib. Kinabukasan ng umaga, sa opisina ng Nayong luwok siya. Ang opisina sa oras na ito, ay maingay na parang palengke. Si Zhao Fugi kahapon ng hapon, ay kinuha na ng legal team ng samahan, kasama ang kanilang grupo, at dinala ang taong may utang. Lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao, kasama ang 3 ektarya, ng 3 milyong halaga ng pagong, mga palaisdaan, bahay sa lungsod, at sasakyan, ay nilagyan na ng seal. Si Zhao Gang naman dahil, sa kasong korupsyon at panluloko sa negosyo, ay diretsyong pinususan, at dinala sa kulungan. Si Kapitan Shen ay nag-aalala na rin. Pinalo ang mesa at humarap sa mga tao, sa mga taga-nayon na naniningil ng utang. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Kahit na si Zhao Fugi ay, pero noong sinimulan niya ang palaisdaan ng pagong, ginamit niya ang pondo ng nayon para sa paggawa ng kalsada. Ngayon, ang palaisdaan na iyon ay naging isang malaking gulo. Ang samahan ay naghahanda na ibenta ito sa mababang halaga para mabayaran ang utang. Pero sa ating nayon, sino ang makakakuha nito? 2 milyong panimulang presyo. At kailangan pang sagutin ang paglilinis ng tubig at pag-aayos ng mga basura. Sino ang mangangahas na kumuha nito? Tama, kapag kinuha mo, para kang nahulog sa isang walang katapusang hukay. Ang pondo ng nayon para sa kalsada, mukhang tuluyan na ngang nawala. Bamantong hininga ang mga taga-nayon. Ang mga dating sunod sang yerin kay Zhao Gang. Ang mga sip-sip na tambay sa likuran niya. Ngayon ay parang mga lantang gulay na. Bog, ang dalawahang pintong kahoy ng himpilan, ay biglang sinipa ng malakas. Si Lin Ye ay nakasuot ng malinis at maayos na casual na damit. Mabilis na naglakad papasok. Kasunod niya ang maaliwalas ang mukha, at tila bagong taong si Su Chingching. Ang dating maingay na himpilan ay biglang tumahimik. Ang tingin ng lahat ay may paggalang, at kahit may takot na nakatitig kay Lin Ye. Ang balita tungkol sa malaking boss kahapon, na nagbigay kay Lin Ye ng tseke na nagkakahalaga ng 10 milyon, ay kumalat na parang apoy sa nayon. Ngayon, si Lin Ye sa Nayong luwok siya ay parang isang buhay na Diyos ng kayamanan. Hindi pinansin ni Lin Ye ang mga mapagpitagang tingin sa paligid. Diretso siyang naglakad sa harap ng mesa ni Kalihim Chen. Hinayla ang upuan at naupo. Tito Chen. Balita ko ay namumroblema ang nayon sa iniwang gulo ng pamilya Zhao. Tila nakakita ng tagapagligtas si Kalihim Chen. Bigla siyang napatayo. Lin Ye. Ay mali, Boss Lin. Ikaw. Balak mo bang kunin ang palaisdaan ng mga pagong? Pero puno na iyon ng virus ngayon. Sira na ang kalidad ng tubig doon. Ngumiti lang ng bahagya si Lin Ye. Sira ang kalidad ng tubig. Dahil sa kanyang mahiwagang bukal. Kahit gaano pa kalason ang tubig. Isang patak lang ng mahiwagang likido ang katapat niyan. Isang maliit na palaisdaan lang. Wala iyan sa paningin ko. Mula sa kanyang dibdib, si Lin Ye ay naglabas ng isang mapa ng buong nayon. Na ipinagawa niya ng Mad Alien kagabi.
Padubog niya itong inilapag sa mesa. Ang kanyang mahahabang daliri ay mariing gumuhit sa mapa. Direktang isinama ang palaisdaan ng mga Zhao. Pati na ang tatlong abandonado. Bundok na bato sa paligid ng Weihukeng. At pati na rin ang kalahating tuyo na dam ng komunidad sa likod ng bundok. Lahat ay kinulong niya sa guhit. Ang palaisdaan ng pamilya Zhao. Kukunin ko na. Susundin ko ang panimulang presyo na 2 milyon. Para matulungan ang nayon sa pondo para sa kalsada. Hindi lang iyon. Ang tatlong tiwangwang na bundok sa kanluran. Pati na ang dam sa likod ng bundok. Pakyawin ko na lahat. Uupahan ko sa loob ng 50 taon. Boom! Nagulat ang lahat ng tao sa himpilan. Sunod-sunod ang tunog ng mga taong napasinghap. 3 bundok at 1 dam. Napakalaki naman yata ng ambisyon niya. Nanginginig ang kamay ni Kalihim Chen na humahawak ng panulat. Boss Lin. Itong 3 bundok at dam na ito, kahit abandonado na, pero napakalawak ng sakop nito. Ang bayad sa kontrata para sa 50 taon, pati na ang mga utang ng palaisdaan ng mga Zhao. Kakailanganin mo ng hindi bababasa, 15 milyong cash. Kailangan pa rin dumaan sa pag-aproba ng bayan. Hindi na kumibo si Linye. Diretsahang inilapag ang resibo ng bangko na may 50 milyon, kasama ang balanse nito, at isang black gold card. Sa harap ni Chen Jishu, 10 milyong cash. Bayad ng buo. Hindi na kailangan ng mga proseso sa bayan. Ang pinuno ng Chamber of Commerce ay nakausap ko na, kahapon lang. Go signal na, sabi ni Chen. Pirmahan na ang kontrata. Tinitigan ang resibong sapat na, para mabili ang kalahati ng Nayong Luoksha. Nanlaki ang mga mata ng mga taga-nayon. Ang mga babaeng taga-nayon na dati, ay namutya kay Linye sa piging ni Zhao. Ay gustong sampailin ang sarili nila ngayon. Agad silang lumapit ng nakayuko. Nako. Sabi ko na nga ba, Boss Lin, mula pagkabata ay kakaiba ka na. Para kang bituing bumaba sa lupa. Boss Lin, dahil inarkila mo ang napakaraming lupa, siguradong kukuha ka ng trabahador, di ba? Tingnan mo ang asawa ko. Malakas at matipuno. Malamig na tiningnan ni Linye. Ang mga taong mapagsamantala, ang tingin niya ay tila nakakapagpabato ng tao. Siyempre, kukuha ako ng trabahador. Pero ang pera ko ay hindi para sa mga taong walang utang na loob. Hindi ako nag-aalaga ng mga taong traidor, lalo na ang mga taong sumasabay lang sa agos. Lumingon siya, sa tabi niyang si Su Chingching. Simula ngayon, sa Nayong Luoksha, itatatag ang Qinghai Ecological Agriculture Group. Ang kumpanyang ito ay pagmamayari niya. Siya ang legal representative at general manager. Simula ngayon, sino mang taga-nayon na gustong magtrabaho ay kailangang dumaan sa interview at pag-aproba ni Chingching. Natulala si Su Chingching at hindi makapaniwalang tinakpan ng kanyang bibig. Hindi lang binili ni Linye ang kalahati ng nayon, kundi pati na rin ang imperyong pangnegosyo na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay ipinangalan sa kanya. Ibinigay niya ito sa isang babaeng dati ay minamaliit ng lahat. Ang mga taga-nayon naman ay hindi makapaniwala. Ang tingin nila kay Su Chingching ay biglang nagbago mula sa pagkaawa at pagkutsa tungo sa matinding paggalang at pagsipsip. Alam ng lahat na ang kapalaran ng Nayong Luoksha ay tuluyan ng nagbago. Mula ngayon, sina Linye at Su Chingching ang tunay na nagmamay-ari ng lugar na ito. Ang mga inupahang taga-nayon na naglilinis sa lugar, kahit nakasuot ng makapal na face mask, ay nasusuka pa rin sa baho. Hawak ni Su Chingching ang listahan ng mga bibilhin, at nakakulot ang kanyang noo. Linge, ang kalidad ng tubig sa dam ay hindi lang nasira ng mga kemikal, kundi mayroon din itong mga nakakahawang bakterya. Ayon sa epidemic control ng bayan, kailangan munang patuyuin ang tubig, linisin ang putik, at lagyan ng apog para sa disinfeksyon. Aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan, bago ito mapuno ulit, at ang umaga mo ngayong araw, ang mga dinala ni Secretary Chen, ang malalaking truck na iyon, ang mga punla ng seresa at punla ng peach. Totoo ba, na itatanim ang mga iyon sa 3 batong bundok na iyon? Kahit nga damo ay hindi tumutubo ng maayos doon. Si Linye ay nakasuot ng sombrerong buri, habang nakatingin sa mga kalbong bundok na iyon. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap, ng ambisyong hindi maiintindihan ng iba. Ching-ching. Sa normal na paraan, syempre aabutin niyon ng 2 buwan. Pero ako, si Linye, sa paggawa ng mga bagay, hindi kailanman sumusunod sa nakasanayan. Tinapak niya ang balikat ni Su Chingching. Isama mo muna ang mga manggagawa pabalik para magpahinga. Ngayong gabi, ako mismo ang magbabantay sa palaisdaang ito. Bukas ng madaling araw, diretso na kayong magdala ng mga tao sa bundok para magtanim. Kahit napuno ng katanungan ang isip ni Su Chingching, ngunit dahil sa kanya, walang pasubaling tiwala kay Linye. Sumunod pa rin siya at isinama ang mga manggagawa para lisanin ang mabahong lugar na ito. Hating gabi, napakatahimik sa tabi ng palaisdaan ng mga pagong. Tanging ang nakakasulasok na amoy ng pagkabulok ang humahalimuyak sa hangin. Matapos na sigurong walang tao sa paligid, at ang lahat ng mga CCTV ay pansamantala na niyang napatay. Naglakad si Linye sa tabi ng palaisdaan. Inabot at hinawakan niya ang berdeng medalyong jade sa kanyang dibdib. Dahil sa pagbilisa, swerte ng kalahati ng nayon, kasama pa ang matinding balikbiyaya ng ekolohiya mula sa hukay nitong mga nakaraang araw. Ang silaunang puting jade na bukal sa loob ng espasyo ng mahiwagang bukal. Sa sandaling ito ay nakapag-ipon na pala ng sapat na kulay esmeraldang likidong espiritual. Ang linis at dami nito ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakataon noon. Zhao Fugi, ang iniwan mong kalat.
para sa akin, ay isang pambihirang klase ng pataba. Tumalas ang tingin ni Linyay. Ginamit ang kanyang isipan. Likidong espiritual. Labas. Eksaktong 10 patak ng purong likidong espiritual ang naging isang berdeng sinag ng liwanag at agad na bumaon sa kailaliman ng mabaho at madilim na palaisdaan. Boom! Ang kakaibang pangyayaring ito ay maituturing na pagbabago ng langit at lupa. Ang malawak na palaisdaan na may 30 hektarya. Ang ibabaw ng tubig ay biglang kumulo na parang mainit na tubig at nagsimulang bumulwak ng matindi. Ang libo-libong mga pagong na lumulutang sa ibabaw ng tubig nang madikit sa agos ng tubig na pinalakas ng likidong espiritual ay hindi nabulok kundi parang yelong nadarang sa apoy. Mabilis na natunaw ang mga mikrobyo sa loob ng kanilang katawan, at ang mga lason ay agad na naglaho, habang ang protina at calcium mula sa katawan ng mga pagong ay tuluyang hinati-hati ng likidong espiritual, at naging pinakapuro at pinakamataas na uri ng likidong sustansya sa mundo. Wala pang 2 oras ang nakalipas. Ang palaisdaang dati ay kasing itim ng tinta, at may nakakasulasok na amoy, ay hindi lamang nawala ng mabahong amoy, kundi ang kalidad ng tubig ay naging napakalinaw, at sa ilalim ng tubig ay may kislap pang ang makikita, isang patong ng madilim na gintong sustansya na parang amber. Ang buong katubigan ay napupuno ng buhay na hindi matatawaran. Ang buong lawa ay napuno ng napakalakas na puwersa ng buhay. Naging isang buong lawa ng tubig na may sustansya. Hindi lang ito makakapagpalaki ng pinakamahusay na lamang dagat, kundi isa ring mahiwagang likido para sa pagpapataba ng mga tuyong bundok. Kinabukasan ng umaga, pansamantalang kampo ng Qinghai Ecological Group, dinala ni Su Qingqing ang mahigit 50 taga-nayon na kinuha sa mataas na pasahod. May dalang mga water pump at excavator. Nagmarcha sila, patungo sa gilid ng pond ng pagong. Nakagasmas pa sila. Handang-handa na sa matinding laban. Ngunit, sa sandaling tumayo sila, sa gilid ng pond, nahulog ang listahan sa kamay ni Su Qingqing. Sa lupa, ang lahat ng taga-nayon ay parang nakakita ng multo. Nakatingin si Lanlan sa harap niya, sa malinaw na asul na hiyas, na may banayad na, bango ng mga halaman sa tubig sa malawak na katubigan. Ito ba ang pond kahapon? Nasaan ang mga lanwang ba? Nasaan ang maitim na putik? Nanaginip lang ba ako? Lumabas si Linye mula sa pansamantalang kubo. Presko. Itinuro niya ang ibabaw ng tubig. Huwag na kayong tulala. Ang lason sa pond ng pagong. Naresolba ko na gamit ang sikretong paraan kagabi. Ngayon, simulan ng pagbomba. Ilipat ang lahat ng sustansyang tubig mula sa pond patungo sa irigasyon ng 3 mabatong bundok. Bago lumubog ang araw ngayon, dapat nating itanim ang lahat ng punla ng cherry at punla ng peach. Lahat itanim. Ang tingin ng mga taga-nayon kay Linye ay hindi na tingin sa isang mayaman, kundi sa isang buhay na Diyos. Nilinis ang 30 hektarya ng tubig sa isang gabi. Ang paraang ito ay napakagaling. Ang 50 lalaki ay nagpakita ng hindi matatawarang sigla, kasama si Boss Lin. Siguradong may makakain tayo. Boom! Nagsimulang yumandar ang malalaking water pump. Ang tubig na mayaman sa mahiwagang likido at pagong ay dumalay sa malalaking tubo. Sa malalaking tubo, mabilis na humaharurot patungo sa 3 tuyot na mabatong bundok. Pagdating ng dapit hapon, sa mabatong bundok, sa ilalim ng papalubog na araw, libo-libong tuyot at walang buhay na punla ng prutas ang itinanim sa lupang tuyot. Ngunit, nang ang unang bugso ng madilim na gintong tubig mula sa pond ng pagong ay ibuhos sa kanilang mga ugat, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang naganap. Ang mga panlang hindi dapat mabubuhay sa mga bitak ng bato ay parang tuyong espongha na sumipsip ng mahiwagang tubig. Ang mga tuyot na sanga ay mabilis na naging mataba at lantian sa harap ng kanilang mga mata. May ilang puno pa nga ng peach na dahil sa hindi natural na pagpapasigla ng buhay na ito sa mga sanga, bigla na lang may sumulpot na mga kulay rosas at malalambot na usbong ng bulaklak. Nakatayo si Su Qingqing sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ng buong paligid na sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga taniman ng prutas ay muling nabuhay at naging masigla. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang tuwa. Linge, nabuhay na sila. Buhay na silang lahat at ang bibiles lumaki. Ano bang klaseng mahiwagang tubig ito? Handa siyang manumpa, na kahit pa magbasa siya ng 100 libro tungkol sa agrikultura, hindi niya maipaliliwanag ang tila himalang tanawin sa harap niya. Nakatayo si Linye sa tuktok ng bundok, pinagmamasdan ang nasa ibaba niya, ang malinaw at dambuhalang palaisdaan at ang buong kabundukan, na puno ng mga punong kahoy na mabilis na lumalaki. Nag-uma pa sa kanyang dibdib, ang ambisyong sakupin ng buong mundo. Ang Qingqing Aquatic Products ay simula pa lamang ng ating hakbang. Kapag ang mga punong ito na sumipsip ng enerhiya ng kalikasan, ay nagbunga na ng mga mahiwagang prutas, ang sasakupin natin ay ang buong bansa at maging ang buong mundo, ang pinakamataas na antas ng merkado ng mga sariwang produkto, habang ang imperyo ng negosyo ni Linye ay nagsisimulang lumawak ng mabilis. 300 kilometro ang layo sa kabisera ng probinsya, sa loob ng isang napakarangyang skyscraper, sa opisina sa pinakataas na palapag, isang lalaking may suot na gintong salamin, na may malamig at nakapangingilabot na aura, ang kasalukuyang nagbabasa ng isang ulat. Doon ay malinaw na nakasulat ang Nayong Luoxia Qinghai Ecological Group, investigasyon sa biglaang pag-usbong. Siya ang
nagmumonopolya sa probinsya ng high-end na merkado ng sariwang pagkain. Ang makapangyarihang tagapagmana ng Luyuan Group, si Chu Xiaojia, bumili ng koi sa halagang 50 milyon. Nilinis ang 30 hektaryang palaisdaan sa isang gabi, at nagtanim pa ng mga prutas sa mabatong bundok. Inihagis ni Chu Xiaojia ang ulat sa ibabaw ng mesa, habang may mapait at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang kawili-wili ito. Subalit, sa probinsyang ito, walang kahit isang negosyo ng sariwang pagkain ang maaaring mabuhay nang hindi nagbabayad ng proteksyon. Sa pamilya Chu, Nayong luwak siya. Ganoon ba? Magpadala ng tao doon. Turuan niyo ang boss Lin na iyan kung ano ang tunay na bagsik ng kapitalismo. Isang matinding labanan sa negosyo laban sa Qinghai Ecological Group, ang tahimik na lumalapit sa loob ng Qinghai Ecological Compound. Hawak ni Su Qingqing ang isang tray gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang paghinga sa sobrang pananabik. Sa loob ng tray, may isang peach na kasing laki ng isang maliit na pakwan. Ang buong balat nito ay tila kristal na kulay rosas, parang isang mamahaling hiyas na inukit ng perpekto. Sa tabi nito, mayroon ding ilang malalaking cherry na parang mga ruby na kumikinang sa kulay ng lila at ginto. Linge, tingnan mo, hinog na ang unang batch ng mga prutas. Hindi lang ito basta prutas. Ito ay parang mga banal na prutas mula sa langit. Naamoy ko pa lang ang bango nito. Nawala na agad ang pagod at puyat ko nitong mga nakaraang araw. Puno ng lakas ang buong katawan ko. Kinuha ni Linge ang jade na peach. Nadarama ang umaapaw na enerhiya ng Qing mo. Napangiti siya ng may kasiyahan. Napakahusay. Matapos sipsipin ang espiritual na likido at ang siglong gulang na pagong na tubig na may nutrisyon, ang mga puno ng prutas ay hindi lang bumilis ang paglaki ng 10 beses. Ang bisa ng prutas na ito ay sapat na para paglawayin ang mga matatandang bilyonaryong takot mamatay. Habang hinahangaan ng dalawa ang mahiwagang prutas sa labas ng bakuran sa bakana ng nayon, biglang may narinig na nakakabinging ugong ng makina. 8 sasakyang may tatak ng Luyuan Group na mga heavy-duty na SUV ay hamarang ng walang pakundangan sa bakana ng nayon. Hinaranggan nito ang tanging daan patungo sa bayan, kaya traffic na traffic. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakapampador at may dalang briefcase sa gitna ng 12 bodyguard na nakaitim ang lumabas at naglakad palapit. Siya ang vice-presidente ng Luyuan Group, si Wang Biao. Naglakad si Wang Biao hanggang sa pintuan ng bakuran ni Linge. Hindi man lang pumatok, sinipa niya ang nakabukas na bakal na pinto. Naglabas siya ng calling card at itinapon ito sa paanan ni Linge na parang namam-alamos. Ikaw si Linge, di ba? Ako ang vice-presidente ng Luyuan Group mula sa lungsod. Gusto niyang Master Chu ang prutasan mo at ang formula na nakakapaglinis ng tubig. Kumuha si Wang Biao ng dokumento sa kanyang bag at ibinagsak ito ng malakas sa mesa. Pirmahan mo yan. Magbabayad ang Luyuan Group ng 10 milyon para bilhin ang Qinghai Ecological Group mo. 70% ng shares, pati na ang lahat ng pangunahing teknolohiya at formula. Mula ngayon, magiging empleyado ka na lang ng Luyuan dito sa Nayong Luoxia. Bibigyan ka niyang Master Chu ng trabaho. Nanginginig sa galit si Su Qingqing. 10 milyon para sa 70% ng shares at formula. Pag nanakaw yan, ang bayad pa lang sa pag-upa sa mga bundok na ito, at ang mga infrastruktura, ay mahigit 10 milyon na ang ginastos ni Linge. At hindi pa nga nailalabas sa merkado ang mga prutas namin. Bakit nyo kami pinipilit? Bakit? Dahil sa industriya ng sariwang pagkain dito sa Jiangnan. Kami sa Luyuan Group ang batas. Itinuro niya ang mga sasakyan sa bakana ng nayon. Ang mga humaharang na heavy-duty SUV. Puno ng mapang-ipang pagbabanta ang kanyang mga mata. Linge, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit gaano kaganda ang prutas mo, sa isang salita lang namin sa Luyuan, sa buong probinsya ng Jiangnan, walang kahit anong logistics company ang tatanggap ng order mo. Walang kahit anong cold chain fleet ang papasok sa inyo. Ipapabara ko ang lahat ng daan papunta sa Nayong Luoxia. Wala pang isang linggo. Ang lahat ng prutas mo sa bundok ay mabubulok lang sa puno. Pagdating ng panahon, hindi ka lang mawawalan ng puhunan. Kundi luluhod ka pa, para pakiusapan si Yang Master Chu na tanggapin ka. Master Lin, ang kalabanin ng malalaking negosyante. Ikaw na hamak na taga-bukid. Isa lang ang patutunguhan mo. Pumirma ka na. Sa harap ng lantarang pagbabantang ito, ang ekspresyon sa mukha ni Linge ay walang bakas ng kaba. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kontratang iyon. Sa halip, kinuha niya ang nasa mesa, isang purple gold cherry, at dahan-daang isinubo. Sa sandaling pumutok ang katas nito, isang napakabangong samyo ang nanain, at natabunan ng masangsang na amoy ng tabako ni Wang Biao. Luyuan Group. Haharanggan ang daan ko. Kumuha si Linge ng tissue at pinunasan ang kanyang mga kamay, na tila ba tumitingin sa isang hanggal na payaso. Vice President Wang, sa tingin mo ba ay abot langit na ang iyong pananaw? Binigyan na kita ng pagkakataon, sinayang mo pa. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Makinig kayong lahat. Harangan ninyo ang pasukan ng nayon.
Kahit isang langaw, huwag ninyong palulusutin. Habang naghahanda si Wang Biao na mag-utos, isang nakabibinging ugong ang biglang nagmula sa himpapawid. Napakalakas ng tunog na ito, na natabunan pa ang sigaw ni Wang Biao. Nang ilag ang eardrum ng lahat, dahil sa lakas nito, si Wang Biao at ang kanyang mga bodyguard ay napatingala ng kusa. Nanlaki ang kanilang mga mata, halos mahulog ang kanilang mga panga. Sa himpapawid ng Nayong Luoxia, ay biglang lumitaw ang anim na malalaking transport helicopter. Ang hanging dala ng mga propeller ay hamampis sa kanila at nagpagaspa sa kanilang mga suot. Halos hindi na sila makatayo ng tuwid. At sa pinakaunang helicopter, na isang marangyang business helicopter, ay may nakatatak na napakalinaw na purong gintong logo. Dahan-daang lumapag ang helicopter sa bakanteng lote sa labas ng mansyon ni Lin Ye. Bumukas ang pinto ng cabin. Ang malaking boss ng International Seafood Association, na si Zhu Wanshan, ay lumabas na pinalilibutan ng mga elite na bodyguard. Mabilis siyang naglakad palapit ng nakangiti. Hindi man lang pinansin ni Boss Zhu ang mga taong nasa tabi, kabilang si Wang Biao na halos matambo na sa hangin. Diretso siyang lumapit kay Lin Ye at magalang na yumukod ng malalim. Lin Ye, nang matanggap ko ang mensahe mo, agad-agad ay pinakilos ko ang buong asosasyon sa Greater China Region. Lahat ng transport helicopter ay pinapangta ko rito. Diyos ko po. Nang tikman ko kanina sa helicopter, ang mga prutas mo rito, ang enerhiyang inilalabas nito ay mas matindi pa kaysa sa mga royal fruit. Ang mga royal conglomerate sa Middle East, matapos makita ang data na ipinadala ko, ay nabaliw na sa ganda nito. Si Wang Biao na nasa tabi, ay tila, tinamaan ng kidlat, natulala siya. Kilala niya syempre si Zhu Wanshan. Iyon ay mula sa pandaigdigang samahan ng negosyo, isang napakalaking isda sa industriya. Sa harap ni Zhu Wanshan, ang Luyuan Group nila ay wala lang, kundi isang maliit na lokal na negosyante lamang. Si Lin Ye ay tila nakangiti ngunit hindi, habang tinitingnan si Wang Biao. Tumango siya kay Boss Zhu. Kuya Zhu, may nagsabing haharanggan daw ang daan ko, para mabulok ang mga prutas ko sa puno. Wala akong magagawa. Kaya tumawag na lang ako ng helicopter para sa air transport. Nang marinig ito ni Boss Zhu, biglang nagdilim ang kanyang mukha. Mabilis siyang lumingon kina Wang Biao. Ang kanyang aura bilang isang makapangyarihang pinuno, ay biglang bumuga ng husto. Dahil dito ay halos hindi makahinga si Wang Biao. Inilabas ni Boss Zhu ang kanyang cellphone, at direktang may tinawagang numero. Sa loob ng 3 minuto, gusto kong ang lahat ng fresh food import ng Luyuan Group, sa buong probinsya ng Jiangnan, ay sumailalim sa International Customs para sa pinakamahigpit na inspeksyon. Hindi ba't mahilig silang mangharang? Hayaan nating ang sarili nilang mga kargamento ang mabulok sa mga container sa customs. Blood, nanghina ang mga tuhod ni Wang Biao, at diretsyong lumuhod sa lupa. Alam niya na may kakayahan si Zhu Wanshan na gawin iyon. Sa isang salita lang, ay kaya niyang paluguin ang Luyuan Group ng 10 bilyon at humantong sa pagkalugi o bankruptcy. Boss Zhu, Boss Lin, ang aming batang amo ay darating agad para humingi ng paumanhin sa inyo. Pakiusap, maawa po kayo sa amin. Hindi man lang kumurap si Lin Ye. Ching ching. Samahan mo ang mga tao ni Boss Zhu sa bundok para mamitis ng prutas. Tungkol naman sa mga basurang ito, palayasin mo sila kasama ang kanilang mga bulok na sasakyan. Huwag nilang damiin ang lupa ng layo natin. Sa gitna ng ugong ng mga elisi ng helicopter, si Wang Biao ay parang asong talunan, na mabilis na tumakas kasama ang kanyang convoy. Samantala, ang mga emerald jade peaches ni Lin Ye, at ang mga purple gold cherries, ay maingat na inilulan sa mga basket, at isinakay sa helicopter, sa presyong 100,000 bawat isa, na isang napakamahal na halaga, ay lilipad patungo sa bilog ng mga pinakamayayaman sa mundo. Ang pangalan ng Qinghai Eco Empire, sa araw na ito, ay opisyal nang lumabas mula sa Nayon, patungo sa rurok ng mundo, at ang Nayong Luoxia, ay naging isang banal na lugar, sa mata ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Araw-araw, ay may hindi mabilang na mga mamahaling sasakyan, ang gustong pumasok sa Nayon, para lang makabili ng tanyag na prutas na nagpapalakas ng katawan, o kaya naman ay isang koi fish na nagdadala ng swerte sa bahay. Sa himpilan ng Nayong Luoxia, ay dagsa ang mga tao. Si Lin Ye ay nakaupo sa pangunahing upuan. Si Secretary Chen at ang ilang opisyal ng Nayon, ay magalang na nakaupo sa tabi. Hawak ang makakapal na kontrata. Halos lahat ng manggagawa sa Nayon, ay narito na lahat. Sila ay tahimik at nakatuon ng pansin. Naghihintay sa anunsyo ni Lin Ye para sa Qinghai Group, ang ikalawang yugto ng plano sa pagpapalawak. Kumatok si Lin Ye sa mesa. Hindi malakas ang tunog, ngunit may dalang, di matatawarang autoridad. Ang palaisdaan ng pamilya Zhao ay ganap ng nalinis. Plano kong itayo roon ang pinakamalaking spirit-infused aquarium greenhouse sa mundo. Bukod pa rito, ang saklaw ng 3 baog na bundok ay palalawakan pa. Lahat ng lupain sa Nayon, basta't handang mag-invest. Ako, si Lin Ye, ay babayaran ng 5 beses sa pinakamataas na presyo sa merkado, bilang dibidendo ninyo. Ang mga taga-Nayon sa ibaba, ay nagpalakpakan ng parang kulog. Mabuhay si Boss Lin! Susunod kami kay Boss Lin. Ang ating Nayong Luoxia ay magkakaroon na rin ng pinakamayamang tao sa mundo. Pinagmamasdan ni Kalihim Chen ang nasa harap niya. Nasa loob ng wala pang 1 buwan, ay nagbago na. Ang kabataang nagpabago sa tadhana ng buong Nayon, ay puno ng damdamin. Lin Ye,
Hindi, Chairman Lin. Dala mo ang pag-unlad para sa buong nayon. Dati, ang nayon natin ang pinakamahirap sa bayan. Ngayon, pati ang alkalde ay araw-araw nang nagtatanong sa akin kung kailan siya makakabisita rito. Bahagyang ngumiti si Linye. Sa hindi kalayuan sa daan ng nayon, isang wheelchair ang dahan-daang itinulak. Nakaupo roon ang na-stroke at paralitiko na si Zhao Fuhi na nakatagilid ang bibig at tumutulo ang laway. Bagamat gising na siya, hindi na siya nasa tamang kaisipan. Araw-araw, nakatingin lang siya sa langit at malabong sumisigaw ng 30 milyon. Ang aking mga pagong, pinapanood ni Zhao Gang ang mga helicopter, na patuloy na lumalapag sa malayo, habang naririnig ang hiyawan ng buong nayon. Naalala niya kung paano siya noon, dahil sa 500 piso, ay itinakwil si Linye. Naalala niya kung paano siya dahil sa kasakiman. Sa dividendo, ay pinalayas ang tunay na henyo sa teknolohiya. Linye, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Dapat ay akin ang kayamanang iyon. Akin iyon. Parang nabaliw siyang sumugod sa direksyon kung saan lumapag ang helicopter. Ngunit hinarang siya ng ilang malalaking security guard. Itinapon siya sa kanal na parang sisiw. Nagkataong dumadaan si Linye sa sasakyan. Hindi man lang niya ibinaba ang bintana para tingnan ang mag-ama. Para sa kanya ngayon, ang mag-amang Zhao ay hindi man lang kapantay ng alikabok sa daan. Pagkalipas ng 1 buwan, ang nayong luwak siya ay nagdiwang ng pinakamahalagang araw sa kasaysayan nito. Ang buong nayon ay puno ng mga dekorasyon at ilaw. Ang pulang carpet mula sa bakana ng nayon ay nakalatag hanggang sa hardin ng mga spirit fruit sa likod ng bundok. Libo-libong panauhin mula sa buong mundo ang nagtipon-tipon dito. Maging ang mga kinatawan ng maharlikang pamilya mula sa malayong gitnang silangan ay nagpadala ng mga tao upang maghatid ng red along purong ginto na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Su Ching-ching na nakasuot ng puting-puting custom wedding gown na may daan-daang maliliit na kumukutitap na diamante ay kayang maglakad ng mag-isa kasama ang kanyang ama na si Su na dahan-daang naglakad sa pulang carpet. Ngayon, si Su Ching-ching ay hindi lang basta general manager ng Luyuan Group, kundi siya rin ang pinakamagandang dilag sa lalawigan ng Jiangnan. Dahil sa matagal na pag-aalaga ni Linye, ang balat niya ay kasing puti ng niebe, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang kumpiyansa. Nang ipasa ng ama ni Su ang kamay ng kanyang anak kay Linye, ay naluha ang matanda. Linye, siya lang ang kaysa-isa kong anak. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko na siya sa iyo. Hinawakan ni Linye ang kamay ni Su Ching-ching, at sa harap ng buong nayon at mga panauhin, ay taimtim na nagpahayag. Ako, si Linye, ay nagsimula sa wala. Dati ay itinuring na langgam. Ngunit ang tadhana ko ay hawak ko, hindi ng langit. Simula ngayong araw, si Ching-ching ang aking buhay. Ang nayong luwak siya na ito, ang mga prutas na ito, ang mga lamang dagat na ito, ay lahat handog ko para sa kanya. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa sandaling iyon, mula sa direksyon ng bukay, bigla, ay may narinig na, napakalakas na tunog ng tubig na parang dragon. Splash! 20 dambuhalang koy na parang dragon. Ang sabay-sabay na lumabas sa tubig. Sa ilalim ng sikat ng araw, ay bumuo sila ng isang dambuhalang gintong arko. Maging ang dambuhalang pagong na daan-daang taon na, ay umahan din sa pampang. At naglabas ng malalim na umol, na tila bumabati sa hari. Yumuko si Linye, at hinalikan ng buong pagmamahal. Ang mga labi ni Su Ching-ching, ulan ng mga pulang kalulot ng bulaklak, habang ang helicopter sa himpapawid, ay nagpakawala ng makukulay na paputok, na bumuo ng dambuhalang karakter na King. At pagkalipas ng maraming taon, ang nayong luwak siya, ay naging King ni Immortal Realm, at naging pinakatanyag sa buong mundo, na ecological reserve, at sentro ng mga mamahaling pagkain, sa tuktok ng bundok sa likuran, sa ilalim ng puno ng Peach King, ay nakahiga pa rin si Linye sa upuang yantok, hawak ang isang pitsyel ng espiritual na tsaa. Pinapanood ang hindi kalayuan, kung saan sa damuhan, ay naghahabulan ang 2 bata. Si Su Ching-ching na retirado na, ay nakaupo sa tabi niya, at dahan-daang pinapaypayan siya. Linge. Tumawag na naman si Boss Zo kahapon. Sabi niya ang mga alimango sa Yuhua, na ibinebenta sa Dubai, ay umabot na sa 1 milyong presyo bawat isa. Tinatanong niya kung kailan tayo makakapag-supply ng marami. Pikit mata si Linye, habang nakatingin sa kanyang dibdib, kung saan ang suot niyang jade, ay tila may dumadaloy na berdeng likido. Ngumiti siya ng bahagya, at sinabing huwag magmadali. Habang lumalaki ang alon, lalong nagmamahal ang isda, ang ating kayamanan ay para lang sa mga taong nakalaan.